Kabanata 1361 hanggang 1370. Kabanata 1361 ito ang aking kakayahan, bakit sa tingin mo hindi tayo magtatagumpay? Mapaglarong ngumiti ang dalaga habang nakatingin sa mga kwintas na may kidlat. Ngumisi rin ang kanyang asawa ng walang muwang, na tila ba'y hindi nakakapinsala. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yusuf Zok ay labis na namangha, ang kanyang mga labi ay hindi mapigil ang kumikibot. Ang mag-asawang ito, sa tahimik na patio na ito, ay ang mga maalamat na magnanakaw na nagbigay ng matinding sakit ng ulo sa 8 dakilang pamilya. Malamang na sila ay isang pares ng mga lalaking at babaeng bandido, isang mag-asawa, at ang mga tunay na nakakakilala sa kanilang mga pagkakakilanlan ay malamang na napakakaunti lamang. Marahil dahil sa kanyang tiwala sa Thunderbolt beads, walang itinago ang dalaga kay Yusuf Zok. Pagkatapos niyang magtanong, kumuha siya ng isang Great Divine Peach mula sa mesa at inilagay ito sa ilalim ng kanyang ilong, bahagyang inamoy at ang peach ay naging buto. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pa at nagpatuloy. Tinatrito niya ang dakilang banal na mga peach na parang matatamis. Hindi nakialam o nagsalita si Yusuf Zok dahil, mula simula hanggang katapusan, hindi man lang lumingon sa kanya ang dalaga at ang kanyang asawa. Malinaw na isa itong patibong. Kung pupunta ka, talagang mahuhulog ang loob mo sa kanya. Siguradong magkakaroon ng problema. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Natatawang sagot ni Thunderbolt. Hehe, mahinahong tumawa ang dalaga. Sa lahat ng mga taon na ito, ilang patibong na ba ang ating napasok? Alin nga ba ang talagang nakakulong sa atin? Iba na ngayon, sa pagkakataong ito, ang 8 dakilang pamilya ay nagtutulungan. Sabi ni Thunderbolt Beads. Ano naman? Matapang ka ba para tumaya sa amin? Hehe, hindi naman ako nagsusugal, pero dapat kayong mag-isip ng 3 beses bago kumilos, seryosong tugon ni Thunderbolt Beads. Alam niya ang ating mga pagkakakilanlan, sa tingin mo ba dapat ko siyang patayin? Sa wakas ay lumingon ang dalaga upang tingnan si Yusuf Zok, ang kanyang mukha ay nagpapakita rin ng inosenteng ekspresyon. Nang banggitin niya ang pagpatay kay Yusuf Zok, hindi man lang siya nagpakita ng kahit kaunting intensyong pumatay. Pero alam ni Yusuf Zok na kung tatango ang mga Thunderbolt beads, tiyak na mamamatay siya. Iba si Gale Burger sa ibang mga anak ng 8 mahusay na pamilya. Umiling si Thunderbolt beads. Paano siya naiiba? Dahil lang ba kay Sabrina Dixon ang lolo niya sa ina? Pagpupumilit ng dalaga. Hindi. Muling umiling si Thunderbolt beads. Siya ay isang taong may katapatan at kusang loob. Lagi akong tumpak sa paghusga sa mga tao. Oh, mahinang napabuntong hininga ang dalaga at saka muling sinuri si Yusuf Zok, nag-isip bago sinabing, malaki ang sinasabi mo, ang lakas ng loob mong puntiryahin ang appraisal pavilion. Pero katanggap-tanggap ang ganitong katapangan. Hehe, noon pa man ay may lakas ng loob na hamanin ang kalangitan, wala akong hindi pinangangahas na gawin. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Kahit sino ay maaaring magyabang. Pumili ang dalaga ng isa pang Divine Peach at kinain ito ng marahan habang humihinga ng malalim, sa ngayon, 9 na piraso na ang kanyang nakin. Hindi gumalaw ang asawa niya, mukhang medyo nahihiya. Umiling lang si Yusuf Zok habang nakangiti, hindi niya maipaliwanag. Isa ka lamang Junior Divine King, at marahil ay mayroon kang ilang makapangyarihang kakayahan o mana mula kina Jordan Burger at Sabrina Dixon, 2 dakilang Divine Lord, kaya tinatrito kita na parang nasa isang high-level God King ka. Pero hindi mo ba naiisip, kahit ang mga high-level God King ay walang kwenta? Isa pa, hindi ka naman talaga ganoon. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, may mga taong hindi dapat husgahan batay lamang sa panlabas na anyo. So sinasabi mong may kakayahan ka. Tumaas ang kilay ng dalaga. Hindi ako maglalakas loob na sabihin iyan. Nagkibit balikat si Yusuf Zok. Dati, pinag-uusapan mo ang pakikipagtulungan sa amin. Para sabihin ko sa iyo, ako ang magnanakaw na tinutukoy, kung gusto mong makipagtulungan sa amin, magpakita ka ng ilang kasanayan na makakamit namin ang aming respeto. Kung hindi, kahit na may Thunderbolt beads na narito para patunayan ka, buburahin ko pa rin ang mga alaala mo ngayon mamaya. Anong uri ng mga kasanayan ang magugustuhan mo? Nakangiting tanong ni Yusuf Zok. Haji Jack, tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig at tumawa.
Kailangan mo namang ipakita ang lakas mo kahit papaano, di ba? Hindi ako ganoon kalakas, pero wala akong dapat problema na talunin ang mga nasa God Emperor realm, kaya ko pa nga silang patayin. Mahinahong sabi ni Yusuf Zok. Oh, napataas ang kilay ng dalaga sa gulat, nagulat din ang mga Thunderbolt beads, at maging ang kanyang asawa, na may simpleng ngiti sa kanyang mukha, ay tumingin kay Yusuf Zok ng may pagkamangha. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Yusuf Zok, gayunpaman, ang pagkatalo sa isang mid-level na Divine Emperor ay hindi maituturing na isang tunay na talento sa iyong paningin, ni imposibleng magnakaw ng mga kayamanan sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng Divine Lords ng 8 dakilang pamilya. Ah, totoo iyan, tumango ang dalaga at ngumiti, ano ang susunod na mangyayari? Susunod, sumulyap si Yusuf Zok sa dalaga at pumikit, gusto mo ba talagang makita kung ano ang susunod na mangyayari? Kung hindi ka magpapakita sa akin, buburahin ko ang alaala mo. Seryoso ako, banta ng dalaga ng nakangiti. At pagkatapos ay ganito ang nangyayari. Nanginig ang katawan ni Yusuf Zok, at biglang isang sinag ng liwanag na parasitiko ang sumilay mula sa kanyang noo, hindi mahahalata ang presensya ng liwanag. Mabilis itong sumugod at dumaikit sa braso ng dalaga. Whoosh! Hindi napigilan ng dalaga, dahil gusto niyang makita kung anong klaseng divine skill ito. Alam niyang ito ang binata na nagpapasikat ng kaya niya, ginagamit siya bilang test subject. Ha! Biglang bumulalas ng mahina si Thunderbolt Beads. Nanginig din ang simpleng malaking lalaki sa buong katawan, at pagkatapos ay biglang tumayo. Dahil sa Thunderbolt Beads at sa divine sense ng malaking lalaki, ang liwanag na iyon ay dumaikit sa balat ng dalaga at pagkatapos ay naglaho ng walang bakas, hindi na nila ito matagpuan. Kumunat din ang noo ng dalaga at mabilis na sinuyod ang kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pananaw. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, walang anumang bagay sa kanyang katawan, wala siyang makitang anuman. Ano nga ba ang eksaktong pinakawalan mo? Tumingin siya sa katawan ni Yusuf Zok, ibig sabihin, ang katawan ni Gale Burger. Sa sandaling iyon, namula si Gale Burger at kumapal ang kanyang leeg, ngunit hindi siya makapagsalita dahil hindi siya pinayagan ni Yusuf Zok. Hindi bagay ang inilabas ko. Biglang may boses na nagmula sa katawan ng dalaga. Ah! Nagulat ang simpleng lalaki at si Thunderbolt Beads, at biglang tumayo rin ang dalaga. Isang boses na nagmumula sa katawan niya. Anong bagay ang pumasok sa katawan niya? At hindi nila ito maramdaman o matagpuan man lang, hindi nila maramdaman ang presensya nito. Kumusta naman? Mahahanap mo ba ako? Sabi ni Yusuf Zok na may mapang-akit ng ngiti. Saan ka nagtatago? Mukhang natakot ang dalaga at humarap din kay Gale Burger, bawiin mo na ang anumang nagsasalita ngayon din. Nanatiling tahimik si Gale Burger, ngunit nang matapos magsalita ang dalaga, isang kislap ng katalinuhan ang sumabog mula sa kanyang noo. Kasunod nito, agad na lumitaw ang liwanag na parasitiko at tumagos pabalik sa tuktok ng ulo ni Gale Burger. Pagkatapos ng isa pang panginginig ng katawan, muling tumawa si Gale Burger. Ngayon, may dalawang tao sa loob ng katawan ni Gale Burger, si Yusuf Zok at si Gale Burger mismo. Kada rating lang ni Yusuf Zok, kaya si Gale Burger na lang ang natitira, at halos madumihan na ng lalaki ang sarili sa takot dahil hindi siya si Yusuf Zok. Wala siyang lakas ng loob na maglaro o makipag-usap ng casual sa isang tao mula sa Divine Lord Realm, kaya tunay siyang natatakot. Ano nga ba talaga ang liwanag na iyan? Bakit kaya ito nagsasalita sa loob ng katawan ko? Tanong ng dalaga sa matigas na boses. Ituring mo itong bahagi ng aking kaluluwa, na kayang magparasito sa loob ng katawan ng sinuman ng hindi natutuklasan, hindi sinabi ni Yusuf Zok ang totoo, dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang hindi si Gale Burger. Hindi man lang sa ngayon. Kahit mukhang mabait na tao si Thunderbolt Beads, kung mabubunyag siya, maaaring sumabog ang galit ni Thunderbolt Beads, kaya hanggat hindi pa naaabot ng kanyang kapangyarihan ang Thunderbolt Beads, wala siyang planong ibunyag ang kanyang tunay na anyo. Magiging masyadong mapanganib iyon. Siyempre, hindi nito nahaharangan ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Thunderbolt Beads. Kung gayon, ano ang silbi nito? Tanong ni Thunderbolt Beads na may pagtataka, isang bahagi ng kaluluwa na tahimik na kayang pumasok sa katawan ng isang Panginoon, at hindi man lang ito matukoy ng Panginoon, tunay na mahimalang iyon.
Kamangha-mangha ang kasanayang ito, pero pagkatapos mong makapasok, ano nga ba ang magagawa mo? Sige, pag-usapan natin ang gamit nito. Paulit-ulit na tumango ang dalaga. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, kung ang cultivation level ng isang tao ay mas mahina kaysa sa akin, pagkatapos kong pumasok sa kanilang katawan, agad kong aagawin at aangkinin ang lahat ng mayroon sila, at magiging sila. Kung ang kanilang antas ng paglilinang ay mas malakas kaysa sa akin, tulad ng mga nasa God Emperor Realm, kaya ko silang kontrolin sa sandaling magambala sila. Kung tungkol naman sa mga banal na Panginoon, naisip ni Yusuf Zok, hindi ko pa sila makontrol o maangkin, pero kung hindi nila alam, maaari akong magdulot ng malubhang pinsala sa kanilang banal na kaluluwa. Phew, huminga ng malalim sina Thunderbolt Bids, ang dalaga, at ang simpleng lalaki, habang nakatingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. At nagkibit-balikat lang si Yusuf Zok at nakangiting sinabing, kumusta naman? Iyan ang kakayahan ko. May kapital ba ako para makipagtulungan sa inyong lahat? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1362 Deal sa katunayan, ang parasitic technique ay isa lamang sa maraming divine skills ni Yusuf Zok. Gayunpaman, hindi niya maaaring ibunyag ang lahat ng kanyang tunay na kakayahan, kung hindi, magiging masyadong malademonyo ito at magiging dahilan upang matakot ang mga tao sa kanya. Halimbawa, ang divine skill na nagpapahintulot kay Dew of Creation na baguhin ang mga ordinaryong halaman sa isang anyong katulad ng Divine King, at ang divine skill of monster collecting, ay masyadong mapanghamon. Tiyak na matatakot ang sinumang makakakita sa kanila. Gayunpaman, ang parasitic technique na ipinakita ni Yusuf Zok, bagamat kakilakilabot, ay hindi sapat na nakakatakot para takutin ang mga tao. Mabuti na lang at matatanggap ito ni na Thunderbolt Bids at ng kanyang mga kasama. Kahangahangang kasanayan. Bago pa makapagsalita ang dalaga, biglang bumulalas ang walang muwang na lalaki ng may kislap sa kanyang mga mata, gamit ang kasanayang ito, malamang na magtatagumpay ang ating plano. Tunay nga, pumalakpak ang dalaga, nakapasa ka sa pagsusulit, maaari tayong magtulungan. Gayunpaman, sa lahat ng kayamanang ninanakaw natin, kakailanganin din natin ng 2 heavenly patching stones, paano kaya iyon? Hindi pwede yan, kaya kung isuko ang lahat ng iba pa, pero ang heavenly patching stones lang ang gusto ko. Agad na tumanggi si Yusuf Zok, inilantad ang pangit na katotohanan upang maiwasan ang mga alitan sa hinaharap tungkol sa paghahati ng mga samsam na mauwi sa alitan. Pwede ba kayong tumigil muna sa pag-uusap tungkol sa paghahati ng mga nasamsam? Hindi pa nga gumagana ang plano, at hindi pa sigurado kung magtatagumpay tayo, pero pinag-uusapan nyo na ang mga posibleng mangyari. Mapait na ngumiti si Thunderbolt Bids, hindi ako optimistiko sa tsansa mo. Magtagumpay man tayo o hindi, kailangang sabihin ng patiuna ang pangit na katotohanan. Sinabi ng dalaga kay Yusuf Zok, mayroong 5 heavenly patching stones sa kabuuan, hindi pa ba sapat na 3 ang gusto mo? Gusto ko lahat ng 5, wala nang iba. Paano kung hindi tayo magkasundo? Nakangiting sabi ng dalaga. Umiling si Yusuf Zok, kung gayon, hindi tayo maaaring makipagtulungan. Kung walang kooperasyon, wala kang makukuha kahit isa. Kaya kung magtrabaho ng mag-isa. Ngumiti rin si Yusuf Zok sa dalaga, naghahanda na akong magtrabaho ng mag-isa bago ko pa kayo makilala. Napaka-ambisyosa mo, at mas matapang ka pa. Sabi ng dalaga, hindi ko talaga alam kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo. Deal na. Sa sandaling ito, biglang tumawa ang walang muwang na lalaki at ipinagpaliban ang kanyang desisyon. Oh, tumingin si Yusuf Zok sa dalaga, hindi inaasahan na ang walang muwang na lalaki ang magdedesisyon. Nakikinig ako sa asawa ko, kaya ayos lang. Nagkibit-balikat ang dalaga. Ngumisi si Yusuf Zok, hindi ko pa rin alam ang mga kagalang-galang ninyong pangalan. Tawagin mo na lang siyang Kuya Tao, at ako naman Hipag Tao, sagot ng dalaga. Kuya Tao, Hipag Tao. Tumawa si Yusuf Zok, siguradong maling pangalan ang ibinigay nila, ang katumbas ng salitang tao ay pagtakas, na angkop para sa mga magnanakaw na umaasang makakatakas. Sige, pag-usapan nyo na ang mga bagay-bagay, lalabas na lang ako. Dumating na ang mga tauhan ko,
Kaya aayusin ko ang subasta para sa Divine Peach na gaganapin sa loob ng 3 araw. Dahil dito, tumayo si Thunderbolt Bids at nagtungo sa pinto, bilang Grand Auctioneer ng kaganapang ito sa kanyang mansyon. Pagkaalis ni Thunderbolt Bids, biglang bumulong si Sister-in-law Tao, dahil lahat ng 5 Heavenly Patching Stones ay mapupunta sa iyo, hindi ba dapat may kabayaran para sa amin? Ilan ang gusto mo? Tumingin sa kanya si Yusuf Zok. Ang talino mo talaga, alam mong gugustuhin namin ang Divine Peaches. Humajijek si Hipag Tao, hindi kami hihingi ng sobra, ayos na ang mga 1 o 2,000 lang. Pwede kaming uminom ng asawa ko bago kami kumilos para lumakas kami. Sige, walang problema. Sang-ayon ni Yusuf Zok nang hindi man lang nagdalawang isip. Nagulat si Kuya Tao, at napanganga si Hipag Tao, dahil inakala niyang makikipagtawaran ang binata sa presyo at sapat na ang pagbili ng ilang dosenang Divine Peaches. Ngunit agad na pumayag ang binata. Napakasimple lang, at dapat aminin na talagang alam ng binata kung paano pasayahin ang iba. Bukod pa rito, tunay ba siyang mayroong 1 hanggang 2,000 Divine Peaches, o kaya ba talaga niyang makuha ang 100,000? Maaari mo bang sabihin, ate, kung saan mo nakuha ang mga banal na peach na ito? Biglang lumapit si Hipag Tao sa tainga ni Yusuf Zok at nagtanong. Hindi ba't siya ang pangalawang hipag mo? Bakit siya naging kapatid na ngayon? Sumulyap sa kanya si Yusuf Zok at sinabing, tawagin mo akong ate, at bayaw, pare-pareho lang naman. Sabi ng dalaga sabay kindat. Ako mismo ang nagtanim nito. Nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Hindi nakakatuwa yan, nagsosyo na tayo, tapos ayaw mo pa ring makialam. Magkaroon din tayo ng ilang benepisyo o kung ano paman. Hindi naniwala ang dalaga sa mga sinabi ni Yusuf Zok, kaya't humajijek ito, pinipilit itong sabihin ang totoo. Tumawa lang ng tumawa si Yusuf Zok. Alam niyang hindi siya paniniwalaan nito. Hipag, sabihin mo lang sa amin ang plano mo, ano ang magagawa ko? Biglang binago ni Yusuf Zok ang usapan, hindi na nagpatuloy. Sige. Alam ng dalaga na hindi magsasalita si Yusuf Zok, kaya nag-isip siya sandali at sinabing, nakaplano na ang dating plano natin, ngayon kasama ka na, parang nagdadagdag ng pakpak sa isang tigre. Siyempre, kailangan nating magtatag ng kontrata sa pagitan ng magkabilang panig. Kahit ginagarantiyahan ito ng matandang lalaki ni Thunderbolt Bids, kailangan pa rin natin ng malinaw na mga ulat sa pagitan ng magkakapatid, mas mabuting sabihin ang lahat ng diretsyo. Ikaw rin, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang pangalawang taong nakakaalam ng ating mga pagkakakilanlan, at ang tanging makakapagtulungan sa atin. Napakalaki ng panganib sa pagkakataong ito. Kung hindi mo ipinakita ang lakas mo ngayon lang, hindi lang sana nabura ang alaala mo, baka namatay ka pa. At dahil ginagarantiyahan ito ng matandang lalaki ni Thunderbolt Bids, hindi namin aapihin ang mahihina. Kami, bilang mga magnanakaw, ay hindi humahamak o maling nakikipagtulungan sa iyo para gamitin ka dahil lang mahina ang iyong antas ng kultura. Sa makatuwid, ang pagtatatag ng isang kontrata ay ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan, at maaari rin tayong maging panatag. Tama ang hipag. Iniisip ko ngayon kung sinasapian mo rin ba si Gale Burger. Hindi ikaw si Gale Burger noong una. Dahil ikaw, anak, ay isa talagang engkanto. Biglang tanong ng dalaga. Hehe, sumunod ka lang sa plano, natatawang sabi ni Yusuf Zok, hindi na nagpatinag. Gawin muna natin ang kontrata. Nagkibit-balikat ang dalaga, pagkatapos ay biglang kinagat ang dulo ng daliri, at ginamit ang kanyang essence blood para magsulat sa hangin. Sumisirit, sumirit, sumirit, sumirit-sumirit. Mabilis siyang sumulat, kinukumpleto ang mga galaw ng sabay-sabay, lahat ng mga salitang isinulat gamit ang essence blood sa kawalan ay hindi nawala, kundi tumayo ng nakahanay sa harap ni Yusuf Zok. Ito ang kasanayan sa pagguhit ng mga anting-anting sa hangin, ang kontrata ng talisman. Maingat na binasa ni Yusuf Zok ang kontratang isinulat ng babae ng 2 beses, at nang walang makitang anumang panganib, kinagat niya ang kanyang daliri, saka pinatakan ng isang patak ng essence blood ang mga salita. Whoosh! Nang maghalo ang essence blood ng dalawa, biglang bumagsak ang mga hanay ng salita, pagkatapos ay naging 2 blood seal, bawat isa ay napunta sa kamay nila ni Yusuf Zok. Itinabi ni Yusuf Zok ang blood seal,
Pagkatapos ay tumingin muli sa dalaga. Narinig mo na ba ang tungkol kay Carson Schwartz? Tanong niya pagkatapos. Si Carson Schwartz. Naningkit ang mga mata ni Yusef Zoc, ang mahuhusay na ginang mula sa pamilyang Schwartz, ang apo ng pinuno ng angkan. May ganoong tao nga sa alaala ni Gail Berger, si Carson Schwartz ay isa ring tanyag na tao sa kaharian ng langit, nababalitang maraming nalalaman at edukado, maalam sa sinauna at modernong panahon, nakakaintindi ng astronomiya at heograpiya, isang babaeng may talento sa kaharian ng langit. Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa kanya? Tanong ni Yusef Zoc bilang tugon. May pribilehiyo siyang malayang makapasok sa ika-18 palapag na imbakan ng Appraisal Pavilion dahil siya ang magiging punong abala ng subasta, ang Grand Auctioneer. Sige, sabi ni Yusef Zoc, habang tumatango. Kung gayon, depende iyan sa iyong mga kakayahan. Angkinan ang katawan niya. Kailangang isa-isang ilabas ang mga gamit sa subasta, kailangan niyang pumasok at kunin ang mga ito, pero may 8 iba pang eksperto na magbabantay sa kanya bago magsimula ang subasta, kaya dapat mong pasukin ang katawan niya ng maaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1363 walang patunay na walang ebidensya si Carson Schwartz, ang lehitimong apo ng Schwartz clan mula sa The Eight Great Families, ay siya ring unang apo at panganay sa pangunahing linya sa Schwartz clan. Ang babaeng ito ay ipinanganak na may matalinong pananaw at napakatalino, may kaalaman tungkol sa astronomiya at heograpiya. May mga tsismis na minsan ay inihahanda pa nga siya bilang kahalili ng pamilya Schwartz. Ano ang isang kahalili? Iyan ang tagapagmana ng pinuno ng angkan. Alam na sa mundong ito kung saan iginagalang ang lakas, ang mga usapin ng mana ay karaniwang naipapasa mula sa ama patungo sa anak na lalaki at hindi sa mga anak na babae, dahil ang mga anak na babae ay nabibilang sa ibang pamilya kapag sila ay nagpakasal at ginamit ang apelyido ng kanilang asawa. Gayunpaman, nilabag ng pamilya Schwartz ang hatol na ito, tunay na itinuring siya bilang tagapagmana at inalagaan siya ng ganoon. Walang mahalagang pagpupulong ng pamilya Schwartz ang magsisimula kung wala siya. Kung wala siya, hindi matutuloy ang mga pagpupulong. Ayon sa mga sabi-sabi, ang babaeng ito ay nagtataglay din ng kakayahang manghula ng mga hiwaga ng sansinukob, nakikita ang lahat ng mangyayari sa hinaharap at kung ano ang mangyayari pagkalipas ng 500 taon. Gayunpaman, ang buong kaharian ng langit ay lubos na pinahahalagahan ang babaeng ito kaya't halos sinasamba na siya bilang isang Diyos. Ngunit nanatiling walang asawa ang babaeng ito dahil, sa loob ng maraming taon, wala pang sino man ang nakaabot sa kanyang mga pamantayan para sa isang mapapangasawa. Siyempre, ang pangunahing kondisyon para sa sinumang manliligaw ay ang pagtanggap na siya ang magkakaroon ng huling desisyon sa lahat ng bagay, kasama na ang katotohanan na ang sinumang anak na isisilang ay magdadala ng kanyang apelyido. Kahit marami nang nagsikap para makuha ang kanyang kamay sa kasal, wala ni isa ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa lohikal na pagsasalita, sa mga lehitimong apo ng 8 dakilang pamilya, mayroong walang kapantay na mga henyo, tulad ni Micah Berger, Collins Goodman, Rowan Mills, Mark Watts, Xander Nash, Ares Arellano, Langston Torres, 7 lehitimong apo mula sa iba pang 7 pamilya na pawang mga natatanging nilalang sa kaharian ng langit. Gayunpaman, sa mga salita ni Carson Schwartz, ang 7 individual na ito, kabilang si Zoe Schwartz mula sa kanyang sariling pamilya Schwartz, ay walang iba kundi mga kabiguan, na nilustay ang malawak na yaman ng clan para sa kanilang personal na cultivation. Hindi niya kailanman binigyan ng mataas na tingin ang mga lehitimong apo ng 8 mahusay na pamilya. Hindi naman walang dahilan kung bakit minamaliit niya sila, bawat isa sa 8 lehitimong apo mula sa 8 dakilang pamilya ay nasa Junior Divine Emperor realm lamang, habang siya ay umabot na sa antas ng isang Superior Divine Emperor. Masyadong malawak ang pagkakaiba. Siyempre, bukod sa mga mahuhusay na lehitimong apo ng 8 dakilang pamilya, mayroon ding ilang mga batang mahiwagang nilalang sa mga karaniwang tao. Halimbawa, mula sa isang kilalang angkan na may apelyidong compound ay isang kabataang nagngangalang Grayson Newman. Kilala siyang may malawak na kaalaman sa sinauna at modernong panahon, isang natatanging prodigy na ipinanganak sa parehong panahon ni Micah Berger at mga katulad nito, ngunit ang kanyang cultivation level ay higit na nakahigitan sa kanila, kapantay ni Carson Schwartz.
Noon, may mga bulong-bulungan na si Carson Schwartz ay medyo mousy sa tungkol sa lalaking ito dahil hindi pangkaraniwan para sa isang kahangahangang tao na lumitaw mula sa mga karaniwang tao. Kaya naman, siya ang nagkusa na mag-ayos ng isang pagkikita, para makipagkaibigan. Gayunpaman, dumating si Grayson Newman nang may malaking interes ngunit umalis na may pagkadismaya, wala pang 10 pangungusap ang napagpalitan nila nang tawagin siya ni Carson Schwartz na, puro tahol at walang kagat. Sa ngayon, tila wala pa ni isang lalaking itinuturing ni Carson Schwartz na karapat-dapat sa kanyang paggalang. Naupo si Yusuf Zoc sa looban ng isang araw at isang gabi, sinusuri ang impormasyong ibinigay ni Ginang Santiago. Para mapalapit kay Carson Schwartz at matagumpay siyang maparesito, iisa lang ang posibilidad, iyon ay, ang maakit siya ng maagap, kung hindi, walang pagkakataong makilala man lang siya. Kung paano siya maaakit, para kay Mrs. Si Santiago at ang kanyang mabait na asawa ang mag-isip ng solusyon, ang tanging responsibilidad ni Yusuf Zoc ay ang magpaparasito. At kapag nagtagumpay ang parasitismo, magtatagumpay din ang kanilang planong pagnanakaw, dahil kapag pumasok si Carson Schwartz sa bodega, kasama si Yusuf Zoc na kumokontrol kay Carson Schwartz, ang kailangan na lang nilang gawin ay igulong ang lahat at dalhin ito palayo. Wala ba kayong gagawin? Pagkatapos makinig kay Mrs. Ang plano ni Santiago, tiningnan siya ni Yusuf Zoc ng kakaiba. Siyempre, tutulungan ka naming mag-set ng date kasama ang dilag. Tanong ni Ginang. Sabi ni Santiago sabay hajijek. Hey, magaling din ako makipag-date sa mga magaganda. Kaya, mas mabuting ibahagi ninyo ang natitirang bahagi ng plano. Hindi makapaniwala si Yusuf Zoc na ganoon ka-simple ang kanilang plano dahil kung ganoon nga, paano nila mabubuhay ang pangalan ng magnanakaw na may 3 beses na kadakilaan? Hey, sa sandaling ito, si Matandang G. Tumawa ng mahina si Santiago, ako na lang ang bahala sa pag-alalay sa iyo, para makipagkita sa iyo sa ilalim ng lupa. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala tungkol sa paglabas mula sa bodega pagkatapos ng pagnanakaw, bubuksan ito ng bayaw mo para sa iyo. Ano? Nagulat si Yusuf Zoc. Anong uri ng divine skills ang maaaring magbukas ng storage room ng iba? Hindi tama iyan. Biglang tumayo si Yusuf Zoc at sinabing, kung kaya nyo talagang buksan ang bodega, bakit pa natin kailangan si Carson Schwartz? Hindi ba natin pwedeng buksan na lang ito at nakawin ang lahat? Kaya ngang buksan ng bayaw mo ang bodega, pero ang pagnanakaw ay nangangailangan ng tiyempo at kahusayan. Tanong ni Ginang. Paliwanag ni Santiago, sa sandaling buksan ng bayaw mo ang bodega, malalaman na ito ng kabilang panig. Pagdating ng panahong iyon, wala na tayong gaanong oras para magnakaw ng kahit ano. Sa sandaling mabuksan ang bodega, darating ang lahat ng kanilang mga Panginoon, at ang tanging pagpipilian natin ay ang tumakas, kaya paano magkakaroon ng oras para makapasok sa bodega at pagnakawan ang lahat? Tama ka, napaisip si Yusuf Zoc at sumang-ayon. Ang pagbubukas ng bodega na iyon ay malamang na magdudulot ng gulo, kaya agad na darating ang kalaban. Pagdating ng panahong iyon, wala na silang oras para pumasok sa bodega at nakawin ang lahat ng kayamanan. Sa makatuwid, ang pagkontrol kay Carson Schwartz ay nananatiling pinakaligtas na pamamaraan. Kapag natapos na siyang magnakaw at nakapasok na sa bodega, maaari na silang agad na makatakas, at maisasagawa na ang kanilang misyon. Kumusta naman ang daanan para makatakas? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Huwag mo ring alalahanin yan. Maaaring walang gaanong kakayahan ang bayaw mo, pero may isa siyang meron na hindi kayang tapatan ng iba. Paglalakbay sa ilalim ng lupa. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zoc. Tama, Ginang. Pumalakpak si Santiago. Hey, huwag mong sabihing walang ibang makakagawa niyan. Mga kagalang-galang na senior, kung iyan lang ang kakayahan ninyo, kailangan ko talagang isaalang-alang ang pag-arte ng mag-isa. Nagsimulang magkunwaring mahinahon si Yusuf Zoc sa puntong ito, dahil kaya rin naman niyang tumakas sa ilalim ng lupa. Hindi na kailangan ang mag-asawang magnanakaw na ito mas makakabuti pang magtrabaho ng mag-isa. Kung gayon, lahat ng kayamanan ay magiging kanya. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo rin bang maglakbay sa ilalim ng lupa? Labis na nagulat ang mag-asawa. Nagkibit-balikat lang si Yusuf Zoc, kaya huwag mong sabihing hindi kaya ng iba,
Dahil kaya ko naman talaga. Huminga ng malalim ang mag-asawa. Total, kilala sila bilang mga magnanakaw dahil walang ibang makakapaglakbay sa lupa, ngunit kaya naman ng kanyang asawa, kaya hindi sila mahuli at hindi kailanman nabibigo sa kanilang mga pagnanakaw. Pero ngayon, kaya na rin bang maglakbay sa ilalim ng lupa itong binatang nasa harap nila? Paano ito naging posible? Pagkatapos ay nagpatuloy si Yusuf Zoc, kaya kung mag-ayos ng isang pagpupulong kay Carson Schwartz ng mag-isa, kaya ko siyang kontrolin, at kaya kong tumakas sa ilalim ng lupa. Kaya ano ang silbi ko para sa inyong dalawa? Nagkatinginan ang mag-asawa, nawalan ng sasabihin, dahil tama si Yusuf Zoc kung kaya niyang gawin ang lahat, ano ang kailangan nilang gawin? Hindi ka maaaring pumasok sa bodega, batang pilyo. Tanong ni Ginang. Biglang sumigaw ng malakas si Santiago. Pero bakit ko naman kailangang pumasok agad? Kaya kung umalis nang nakataas ang ulo ko. Ganti ni Yusuf Zoc. Natahimik ang mag-asawa. Base sa sinasabi mo, mga walang kwentang pasanin lang ba tayo? Tanong ni Ginang. Namumula sa galit ang mga mata ni Santiago, at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Hindi naman talaga pabigat, ganito natin gawin. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, sinusundan namin ang plano mo at kumikilos kami sa dalawang larangan. Total, tuso naman si Carson Schwartz, at natatakot ako na hindi ko talaga siya makontrol. Kaya kailangan talaga na kayong dalawa ang nasa tabi ko. Natatakot si Yusuf Zoc na baka talikuran siya ng magkasintahan, at talagang kailangan niya ang tulong nila kung sakali. Kung ganyan ang pagkakasabi mo, ayos lang, sabi ni Mrs. Tumanggaw si Santiago. May mga pagdududa ako kung totoo ba ang sinasabi mo o hindi. Biglang nagsalita ang simpleng malaking lalaki, seryosong nakatitig kay Yusuf Zoc, sa bilyon-bilyong taon ng kaharian ng langit, bukod sa aking Panginoon at sa akin, walang ibang makakapaglakbay sa ilalim ng lupa. Kaya't walang kahulugan ang mga salita, ang nakikita ay paniniwala. Gusto kong makita, at paghambingin natin ang ating mga kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1364 ang paraan para maiwasan ang green spirit. Bakit naman gustong makipagkompetensya ni Yusuf Zoc sa hanggal na tao sa ilang pamamaraan ng paghuhukay? Walang kabuluhan. Kaya naman, agad siyang umiling at sinabing, hindi mo kailangang makipagkompetensya, walang saysay iyon. Isipin mo na lang na parang nagyayabang ako, at saka, dapat mong isipin kung paano linlang din si Carson Schwartz na pumunta rito. Nasaktan ko na dati ang pamilya Arellano, at maging ang sarili kong mga kababayan, kaya kung aalis ako sa bakuran na ito ngayon, tiyak na mahuhuli ako ng pamilya Berger at maibabalik ako. Kaya hindi ako makakaalis ngayon. Hindi mahirap mapalapit kay Carson Schwartz, pero tiwala ka ba na kaya mo siyang gawing parasito ng walang bakas? Tanong ni Ginang. Nagdududang tanong ni Santiago. Nasa atin ang lahat. Basta't kaya natin siyang dalhin dito, sapat na iyon. Maaaring hindi sapat ang pagdadala sa kanya rito, sabi ni Ginang. Umiling si Santiago, at hindi naman madali ang lumipat dito. Kung gayon saan? Tanong ni Yusuf Zoc. Kami ng asawa ko ang gagawa ng mga paghahanda. Iwan mo sa amin ang paraan ng pakikipag-usap mo, at aabisuhan ka namin kapag may balita na kami. Matapos magpalitan ng tingin sa hanggal, sabay silang tumayo. Agad na kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang communication jade slip, inihanay ito sa papel ni Mrs. Nadulas ang komunikasyon ni Santiago, at nagkaintindihan sila. Sige, aalis na kami. Agad na umalis ang magkasintahan, hindi man lang nag-alangan. Hindi umalis si Thunderbolt Bids, bagkus ay pabulong na nagsalita sa labas ng pinto kasama ang ilang mga tindero mula sa Blue Sea at Cloud Sky. Nang si G. Santiago at Ginang. Lumabas si Santiago, halos natapos na rin niya ang mga ayos niya, kaya bumalik siya. Kumusta? Nakapagdesisyon ka na ba talaga na kumilos? Tanong ni Thunderbolt Bids pagkatapos umupo. Kailangan kong makakuha ng 5 heavenly patching stones. Kung gayon, bumantong hininga si Thunderbolt Bids at sinabing, ang subasta ay sa loob ng 3 araw. Sasama ka sa akin sa mga susunod na araw. O, at kunin mo itong anteng-anteng. Bigla siyang kumuha ng isang anteng-anteng at iniabot ito. Para saan ito? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Ako ang gumawa nitong anteng-anteng,
kaya nitong tiisin ang tama mula sa isang superior divine master. Sana makatulong ito sa iyo. Salamat, kapatid. Yumuko si Yusuf Zok habang nakahawak ang mga kamay. Tara na, sumunod ka sa akin papunta sa Blue Sea at Cloud Sky, sabi ni Thunderbolt Bids habang tumatayo. Nag-isip sandali si Yusuf Zok, saka umiling at sinabing, kapatid, pakisamahan mo muna ako palabas ng lungsod. Dahil malapit ako sa iyo, lagi akong nasa ilalim ng lihim na pagmamatsyag, at hindi ako makagalaw ng malaya. Ano ang gagawin mo sa labas ng lungsod? Nagtatakang tanong ni Thunderbolt Bids. Ngumisi si Yusuf Zok at sinabing, magpapaparasito lang ako ng basta-basta sa katawan ng isang tao at pagkatapos ay babalik ako sa lungsod. Ha, huminga ng malalim si Thunderbolt Bids. Ang kasanayang parasitismong ito ay talagang laban sa kalangitan, mas malakas kaysa sa anumang pamamaraan ng pagbabago ng anyo. Kahit gaano pa magbago ang isang tao, hindi magbabago ang bloodline at aura ng isang tao. Ngunit ang pamamaraan ni Yusuf Zok, sa kabilang banda, ay ang palihim na pagparasito sa katawan ng sinumang tao nang hindi man lang namamalayan ng taong iyon. Kaya pagdating sa mga pamamaraan ng pagtatago, ang pamamaraan ni Yusuf Zok ang tunay na pinakamahusay sa mundo. Kumusta naman ang Black Tiger at mga tagasunod mo? Tanong muli ni Thunderbolt Bids. May sarili akong paraan para maitago sila, hindi mo kailangang mag-alala kuya. Sige. Kung gayon ay sasamahan kita palabas ng lungsod. Agad na pagsang-ayon ni Thunderbolt Bids. Marami nga siyang dapat gawin, at ang pagkakaroon ni Yusuf Zok sa kanyang tabi ay hindi lamang nakakaabala kundi nakakaakit din ng pansin. Sa makatuwid, kung makakakilos si Yusuf Zok ng mag-isa, mas ligtas at mas lihim ito para sa kanya. Di nagtagal, sina Thunderbolt Bids at Yusuf Zok ay lumabas ng lungsod sakay ng isang itim na tigre, mabilis na sinamahan ni Nakasede at iba pa. Siyempre, habang paalis sila ng lungsod, napansin ni Yusuf Zok na maraming tao ang palihim na sumusubaybay o sumusunod sa kanila, kabilang ang mga mula sa pamilyang Burger at sa pamilyang Arellano. Dahil naroon si Thunderbolt Bids, hindi nang ahas na lumapit ang mga taong ito, ngunit sa sandaling umalis si Thunderbolt Bids, malamang ay kukubkuban siya ng mga ito. Hindi sila aabot sa puntong saktan si Yusuf Zok, pero kahit papaano ay mahuhuli nila siya at pagkatapos ay magsasagawa ang dalawang malalaking pamilya ng magkasamang interogasyon, at posible pang ang halughugin nila ang kanyang kaluluwa. Kaya kailangan ng umalis ni Yusuf Zok sa lungsod at muling pumasok na may bagong pagkakakilanlan. Total, ang pagbisita niya sa Eternal City sa pagkakataong ito ay para magnakaw ng mga kayamanan, at lahat ng iba pang bagay ay maaaring ipagpaliban. Nang makaalis na sila sa lungsod, patuloy na nagbukas ang Thunderbolt Bids ng sunod-sunod na black hole sa time-space, na nagpadala kina Yusuf Zok, ang itim na tigre, Kasede, at iba pa papasok sa kanila, habang siya mismo ay hindi nakalusot kundi pinigilan ang lahat ng mga palihim na sumusunod sa kanila. Bago umalis, hinagisan siya ni Yusuf Zok ng singsing at sinabing ibibigay niya ito sa kanya, at ayaw niya ng kahit isang spirit stone mula sa subasta ng Divine Peach. Nang buksan ni Thunderbolt Bids ang singsing, nagulat siya nang makitang hindi 100 Divine Peaches ang laman nito, kundi 200. Alam ni Thunderbolt Bids kung paano magpasalamat, at mas magaling pa rito si Yusuf Zok. Mabuti ang pakikitungo mo sa akin, at ginagantihan ko rin ito ng biyaya ng tagsibol. Si Thunderbolt Bids ay isang kahanga-hangang figure ng bayanan ng ahas na harapin ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya, kaya ang mga black hole na may oras at espasyo na kanyang binuksan ng sunod-sunod ay nagpadala kay Yusuf Zok ng bilyon-bilyong milya pahilaga. Dahil sa ganoong kalayuan, walang makakahabol sa kanya maliban na lang kung ang mga pinuno ng angkan ng 8 mahusay na pamilya ang personal na kikilos. Pagkalabas pa lang ni Yusuf Zok mula sa black hole, agad niyang pinakawalan ang kanyang telekinesis, binalot ang langit at lupa. Nang mapansin na walang tao sa likuran, ikinumpas niya ang kanyang malaking manggas, lahat, kasama na ang itim na tigre, ay pumasok sa Blue Sea at Cloud Sky upang makipag-isa muli kay Awa. Pagkatapos ay dumulas siya mula sa ibabaw ng ulo ni Gale Burger at, kasama si Gale Burger, ipinadala rin siya sa Blue Sea at Cloud Sky. Ang dahilan kung bakit agad na natuklasan si Nakasede at ang iba pa noong huling beses na pumasok sa lungsod ay dahil sa langaw na may berdeng sitaw. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata.
Ang pagpasok sa lungsod ay talagang lubhang mapanganib at nagambala ang kanyang mga orihinal na plano, dahil hindi niya inaasahan na ang banal na emperador ng pamilyang Arellano ay direktang darating sa kanya. Ang sanhi ay ang mismong langaw na green bean, dahil ang ganitong uri ng langaw ay kayang sumubaybay at sumunod sa mga amoy. Ang tatlong banal na emperador ay malamang na pumunta sa Guard City sa Hilagang Kanluran upang mag-imbestiga, kaya naman naamoy nila Kasede at ng iba pa, at maaaring naiwan pa ang amoy ko. Gayunpaman, nanatili ako sa katawan ni Galeburger, kaya naman hindi ako napansin ng berdeng espiritu. Kaya naman, kung papasok akong muli sa lungsod, ang kanilang mga berdeng espiritu ay makakasunod pa rin sa aking amoy at agad akong habulin. Ang isip ni Yusuf Zok ay kasing talas ng sipol, nag-iisip ng mga hakbang sa unahan. Kaya, habang tumatakas siya patungo sa walang hanggang lungsod, pinag-iisipan niya kung paano maiiwasan ang paghabol ng mga berdeng espiritu. Kung mananatili ako sa katawan ng iba, maiiwasan ko ang pagsubaybay ng mga berdeng espiritu, pero magiging masyadong abala iyon. Tama, maraming beses nang nagnakaw ang mag-asawang Jun mula sa 8 dakilang pamilya sa mga nakalipas na taon, at malamang gumamit sila ng mga berdeng espiritu para matunten sila, pero mayaman pa rin sila. Siguradong may mahusay na paraan para harapin ang mga berdeng espiritu, kung hindi, tiyak na mahuhuli sila. Biglang naisip ni Yusuf Zok ang kilalang-kilalang mag-asawang magnanakaw dahil sila ay mga magnanakaw na matagal nang hinahanap ng 8 dakilang pamilya ngunit hindi nagtagumpay, kaya tiyak na mayroon silang kakaibang kasanayan na hindi maamoy ng mga berdeng espiritu. Nang maisip ito ni Yusuf Zok, agad siyang kumuha ng isang jade simple at nagpadala ng mensahe na nagtatanong kung paano niya maiiwasan ang pagsubaybay ng mga berdeng espiritu. Ginang. Agad na sumagot si Santiago kay Yusuf Zok, pinag-isipan mong mabuti ito. Ang mga berdeng espiritu na iyon ang pinaka-nakakainis na mga bagay, at kailangan mong maghanda para dito ng maaga. Simple lang ang pag-iwas sa berdeng alak. Maghanap ng ilang babae, at habang nakikipagtalik, gamitin ang teknik ng yin at yang para ilabas ang bueno, alam mo na, ang asensya mula sa kanilang mga katawan. Pagkatapos niyan, magugulo ang amoy mo. Pagkatapos ay kumuha ng dahon mula sa night bloom at isang piraso ng soul erosian grass, at iimbak ang medicine power sa energy sea, at magiging maayos ka na. Hindi ka nasusundan ng mga berdeng espiritu pagkatapos niyan. Ito ay isang sikreto, hindi dapat sabihin sa iba, ito ay isang bagay na sinaliksik namin ng aking asawa sa loob ng maraming taon. At saka, bukas ng umaga, magho-host si Carson Schwartz ng isang salo-salo sa Sky River Pleasure Boat. Maraming tao ang sasali, at magkakaroon ng pagbigkas ng tula at iba pa. Tingnan mo kung makakasakay ka. Iyon lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1365 Bangkaero hindi alintana kung ano ang gagawin ni Ginang. Totoo man o hindi ang sinabi ni Santiago, sinunod ni Yusuf Zok ang sinabi sa kanya. Bumalik siya sa Blue Sea at Cloud Sky, gamit ang paraan ng time acceleration upang magsaya kasama ang iilang babaeng matagal na niyang hindi nakakasama. Ang mas maliliit na detalye niyan ay hindi na nakalista rito. Sa wakas ay nakabalik si Yusuf Zok sa Eternal City bago magbukang liwayway kinabukasan at mabilis na nagtungo sa timog silangan ng lungsod. Sa Eternal City, mayroong isang malaking ilog na dumadaloy sa buong lungsod, na tinatawag ng mga mamamayan na Sky River. Ang Sky River ay mahigit 10,000 metro ang lapad, at ang tubig nito ay nagmumula sa isang bulkan sa loob ng lungsod. Ang bulkan ay natutulog, ang tuktok nito ay walang hanggang natatakpan ng nyebe, na bumubuo ng isang lawa ng bulkan sa tuktok. Ang tubig ng lawa ay bumubuhos pababa na bumubuo ng talon at pagkatapos ay lumilikha ng ilog sky. Gaya ng nabanggit kanina, ang Eternal City ay napakalawak. Kung walang karwaheng hinihila ng mga banal na halimaw o mga kabayong panglangit na masasakyan mo, maaari kang maglakad ng 1 taon at hindi pa rin matatakpan ang buong lungsod, kaya normal lang na magkaroon ng natutulog na bulkan at isang napakalaking ilog sa loob nito. Ang mga banal na persona ng kaharian sa langit ay nasanay na sa walang hanggang lawak ng walang hanggang lungsod. Pagdating ni Yusuf Zok sa Sky River Pleasure Boat,
Katatapos pa lamang magbukang liwayway at ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi ay maaaring nakadagdag sa ambon na pumapailan lang mula sa ibabaw ng ilog. Tahimik din ang bangkang pang-pleasure. Total, masyadong maaga pa naman at walang pupunta para magtamasa ng kasiyahan sa bangka sa bukang liwayway. Nasa tunay na anyo na ngayon si Yusuf Zoc, ngunit nakasuot siya ng damit na brocade, at mukhang maringal. Nakatayo mag-isa sa pampang ng ilog ng bangkang panglibangan, sandaling pinagmasdan niya ang tubig, pagkatapos ay determinadong umatras at ninakaw ang isang punit-punit na damit mula sa isang bangkang nakadaong sa tabi ng ilog, at mabilis na nagbihis dito. Matapos magpalat ng luma at gusot na damit at bahagyang ginulo ang kanyang buhok, tumungo siya sa pinakamalaking bangkang panglibangan na nakadaong sa pampang ng ilog. May 3 bangkero na nakaupo sa kubyerta ng bangkang pang-pleasure, at nang makita siyang papalapit ng isa sa kanila, bigla siyang tumayo, humawak sa isang pamalo ng bangka, at sa isang ulos at talon, lumapag siya sa tabi ni Yusuf Zoc. "Suot mo ang damit ko." Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40, na may antas ng cultivation ng isang intermediate divine person. Malinaw na kamukha niya ang isa sa mga banal na persona na nabubuhay sa pinakailalim ng lipunan. Medyo natarante si Yusuf Zoc. Nagkataon lang kaya na nahuli siya pagkatapos niyang nakawin ang mga damit. "Kuya, pasensya na talaga, basang-basa ang damit ko, at kinailangan kong dalhin ang sa iyo para isuot. Ito ay para sa iyong kabayaran, tingnan mo, at kung hindi pa ito sapat, sabihin mo lang." Agad na naglabas si Yusuf Zoc ng singsing at ibinigay ito sa bangkero. Ang bangkero, matapos makitang walang ginagawang anumang panlilinlang si Yusuf Zoc o anumang bagay na tulad nito, ay hamugong ng 2 beses at kinuha ang singsing, agad itong sinuri. Gayunpaman, ang nakita niya nang suriin niya ang singsing ay ikinagulat niya, nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang singsing ay naglalaman ng hindi bababa sa 100 milyong spirit stones. 100 milyon. Ilang brocade robe ang mabibili gamit niyan. Lalo na ang kanya na mga damit lamang panghuli ng isda sa ilog. Ikaw, baka mali ang singsing na natanggap mo, sobra na ito. Isang bato lang, isa lang, sapat na. Simple lang ang mga taong nasa pinakamababang antas ng lipunan. Bagamat mga banal na persona rin, halos wala silang pinagkaiba sa mga mortal, maging ang mga mortal ay may mga karapatang pantao, samantalang sila ay wala. Ang mundo ng mga banal na persona ay malupit din. Para sa iyo ito, pero may hihingin sana akong pabor sa iyo, kuya. Itinulak ni Yusuf Zoc ang singsing pabalik sa bangkero at nakangiting sinabi, "Nabalitaan ko na ang batang binibini ng pamilya Schwartz ay may piging ngayon at nagsasaya rito, hindi ba?" Tama, bangka natin yan. Sinabihan kami ng kapitan na pumunta ng maaga para linisin at suriin ang bangka at lahat ng bagay. "Pero ikaw, may kailangan ka ba?" Tanong ng bangkero na may pagtataka. "Kuya, pwede ba akong sumakay sa bangka para makita ang mundo?" Malumanay na wika ni Yusuf Zoc. "Hindi pwede yan, baka mapatay ka niyan. Kapag nalaman ito ng amo, parehong malalagay sa panganib ang buhay ko at ang buhay mo." Hindi mangyayari. Gusto ko lang makita ang mundo. Hindi ba ako pwedeng magtrabaho bilang maliit na katulong, tumulong sa pagsagwa ng bangka o kung ano paman?" "Ano ang antas ng iyong kultibasyon?" Tanong ng bangkero, habang nakatitig sa kanya. "Junior God King." Tapat na sabi ni Yusuf Zoc. Mas mahirap pa nga iyon, paano magiging isang simpleng trabaho ang isang Junior God King? Hindi ka pa rin makakasakay sa barko. Umiling pa rin ang barko, hindi niya kayang magdala ng kahit sino sa barko ng sarilinan. "Kumusta naman kung ganoon?" Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, "Bibigyan kita ng 1 bilyong spirit stones, hindi mo na kailangang maging isang shipman. Hayaan mong ako ang pumalit sa iyo, isa lamang akong tagahanga ni Miss Schwartz, narito para bisitahin siya, nang walang masamang intensyon, at hindi rin ako lilikha ng anumang gulo. Isa pa, hindi ako marunong manggulo. 1 bilyong spirit stones." Nang inig ang shipman, dahil sa 1 bilyong spirit stones, hindi na niya talaga kailangang magtrabaho bilang isang shipman. Maaari siyang magbukas ng isang maliit na tindahan sa lungsod at mabuhay ng matagal. Kung hindi sapat ang 1 bilyon, edi 2 bilyon. Itinaas ni Yusuf Zoc ang nakataya.
Ikaw, seryoso ka ba? Natukso ang barko, sumusumpa ka na hindi ka magdudulot ng gulo, hindi ka magdudulot ng anumang isyo. Sumusumpa ako, kung magdudulot ako ng gulo, baka makaranas ako ng isang kakilakilabot na kapalaran. Agad na itinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang kanang kamao habang nagsasalita. Manampakaulit na wala ka rito para pumatay ng kahit sino. Sumusumpa ako na hindi ako narito para sa isang pagpatay. Walang magawang sabi ni Yusuf Zoc. Sige, magsasalita muna ako. Ang barko, hawak ang singsing, ay tumalon pabalik sa barko, pagkatapos ay nagsalita ng ilang salita sa dalawa pang barko at kumuha ng isang jade simple, marahil ay para makipag-ugnayan sa isang tao. Maya-maya pa, tumalon pabalik ang barko na may masayang ekspresyon, tapos na. Sabi ko pamangkin kita, na sumakit ang tiyan ko dahil sa hindi magandang kinain kahapon, at ngayon ay hindi ako makapag-bike, kaya pinapanto ko ang pamangkin ko sa pwesto ko ngayon lang. Pero huwag mong kalimutan ang sumpaan mo kanina, hindi ka dapat manggulo, kung hindi ay malalagay sa alanganin ang buhay ng buong pamilya ko. Huwag kang mag-alala, kapatid, hindi ko gagawin. Tumango si Yusuf Zoc, saka kumuha ng dalawa pang singsing at iniabot ang mga ito, na naglalaman ng 2 bilyon. Talagang ibinuhos na niya ang lahat sa pagkakataong ito, pero wala naman talaga siyang pakialam sa pera, hindi mahalaga iyon sa kanya. Siya nga pala, kapatid, maaari ko bang malaman ang iyong marangal na apelyido? Biglang tanong ni Yusuf Zoc habang hawak niya ang pond pole. Sweeney ang apelyido ko. Sige, Tiyo, pwede na po kayong bumalik. Ako na ang bahala sa araw na ito. Tumawa si Yusuf Zoc, pagkatapos, dala ang isang pond pole sa kanyang kamay, tumalon siya papunta sa barko. At pagkasakay niya, sabay-sabay na tumayo ang dalawa pang barko, na tila medyo napipilitan at hindi mapakali. Pareho silang galing sa mababang uri, at kanina ay sinabi ng shipman na nagngangalang Sweeney na pamangkin niya ito, isang junior god king, kaya paano nila nagawang magyabang sa harap ng isang junior god king. Pagbati sa inyo, mga tiyo. Ang pangalan ko ay si Dante Sweeney, ang pumalit sa tiyuhin ko ngayon, pabiro na sabi ni Yusuf Zoc na may kalokohan. Oo naman, sa totoo lang hindi naman natin kailangang gumawa ng marami. Kadalasan, hindi kailangan ng mga maharlika ng sinuman para sunduin ang barko, gumagamit lang sila ng mga mananakay ngayon dahil gusto ng mga maharlika na maghanap ng mga kapanapanabot na bagay. Paliwanag ng isa sa mga barko, may 9 na mahahabang agos at 9 na malalaking liko sa agos pababa. Ang trabaho namin ay itulak lang ng kaunti gamit ang poste kapag ang barko ay kumiling dahil sa agos, pero hindi ka namin kailangan, sapat na kaming dalawa. Oo, sabi rin ng isa pang barko. Nasisiyahan ang mga maharlika sa kilig kapag ang mga rapids ay humahampas sa agos, kaya nga sila kumukuha ng mga sugarol, kadalasan ay hindi nila ito kailangan. Ang bawat maharlika ay pinagkalooban ng malawak na divine skills, hindi nila kailangang magpalipad ng kahit anong barko. Sige, kung ganoon ay matututo na lang ako sa inyong dalawa mga tiyo. Alam kong nasisiyahan ang mga maharlika sa ganitong estilo, hindi ang gawin ito mismo kundi ang magpaanod sa mga agos at magmasid sa lahat ng uri ng pamumuhay. Tama, nasisiyahan nga ang mga maharlika sa ganitong estilo. Paulit-ulit na tumango ang dalawang barko. May paparating, siguro mga maharlika iyon, di ba? Maya-maya lang, 2 eleganteng batang Panginoon ang lumapit mula sa malayo, bawat isa ay may hawak na white paper fan, nakasuot ng brocade robes, mahinhin at maangas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1366 na Carson Schwartz, ha? Tumingin si Yusuf Zoc at ang magkapatid na bankero sa 2 magigiting na batang kapitan, at ang mga nasa proa ay lumingon din kay Yusuf Zoc, bahagyang napabuntong hininga sa gulat, sinusuri siya mula ulo hanggang paa ng walang tigil. Isa ka ring bankero. Tinaas ng isa sa mga batang amo ang kanyang kilay at nagtanong. Oo, ang mapagpakumbabang ito ay isa ring bankero, paulit-ulit na tango ni Yusuf Zoc. Nakakatuwa, isang banal na hari na nagtatrabaho bilang isang bankero, ang kawawa mo naman, hahaha. Sabay silang humagalpak ng tawa. Maraming Divine King sa Eternal City na hindi kayang tustusan ang kanilang mga pangangailangan,
kaya ang pagkakaroon ng isa bilang bangkero, bagamat hindi pangkaraniwan, ay tila makatuwiran lamang kung isasaalang-alang. Hindi na sila nag-abalang magtanong kung bakit naging bangkero ang banal na hari, minamaliit lang nila ang ginawa nila. Bakit pa nila itatanong ang tungkol sa mga gawain ng isang ordinaryong bangkero? Sumakay ang dalawa sa bangka at saka nagsimulang ayusin ang mga kagamitan sa loob, naglabas ng iba't ibang pagkain at inumin. Kasama sa pamamasyal sa bangka ngayon ang isang paligsahan sa pagtula, kaya ang mga bagay tulad ng mga brush sa pagsusulat, tinta, papel, at mga tinta stone ay inihanda rin ng dalawang ito. Pumunta si Yusuf Zoc sa popa at tahimik na naupo upang maghintay. Ilang sandali pa, may dumating na 3 o 4 na tao, kasama na rito ang isang babae. Nagkwentuhan at nagtawanan ang grupo habang naglalakad, walang humpay na tumatawa sa loob ng cabin pagkatapos nilang sumakay, at narinig pa ni Yusuf Zoc ang isang gwapong lalaki na nagkukwento ng isang bastos na biro na nagpatawa sa babae ng masayang-masaya. Ang mga ito ay pawang mga supling ng mga prestihiyosong pamilya, mayayaman o maharlikang mga batang Panginoon at mga miss, na namumuhay ng may pambihirang karangyaan at marahil ay kulang din sa kagandahang asal. Patuloy na dumating ang mga tao, at hindi rin kakaunti ang bilang ng mga kababaihan, nang magliwanag na at hamupa na ang ambon sa tubig, umabot na sa mahigit 40 tao, kung saan 17 o 18 ang mga babae. Pagkatapos ng kaunting ingay sa bangkang may sakay na mahigit 40 tao, may isa pang taong dumating na nag-iisa. Ang taong ito ay talagang gwapo, may mapang-akit na anyo, makakapal na kilay, at masiglang mga mata. Si Grayson Newman yan. Pumunta rin naman talaga siya, inimbitahan din ba siya ni Carson Schwartz? Nawalan siya ng bait sa bahay ni Carson, pero naglakas loob pa rin siyang pumunta. Hindi naman talaga tama na sabihin yan. Sino sa atin ang hindi nawalan ng mukha sa Carsons? Totoo rin iyan. Natahimik ang lahat ng may makahulugang ngiti, hindi kas-iya siyang pakinggan ang mga salita ni Carson Schwartz, dahil lahat sila ay minsay pinahiya niya. Kaya, si Grayson Newman yan. Palihim na sumulyap si Yusuf Zoc sa taong ito, isang superior divine emperor, na masasabing nasa bangin ng pagiging demigod, napakalakas at isang ang pinuno sa mga batang talento. Siyempre, para lang iyon sa mga ordinaryong tao, hindi kinikilala ng 8 dakilang pamilya ang ganoong katayuan. Tingnan mo, nariyan si Gregory Erickson. Dumating na rin si Gregory Erickson. Parang si Tate Case yan, ang pang-4 na anak na lalaki. Dumating na rin si Tate Case, ang pang-4 na anak na lalaki. Kuwit, mas maraming tao ang sumakay sa bangka, at lahat sila ay mga individual na may pangalan, reputasyon, at prestihiyo. Kunin natin si Gregory Erickson, halimbawa, ang nag-iisang apo ng prime class na pamilya Arellano, na may napakalakas na antas ng paglilinang. Ang pang-4 na anak na lalaki, si Case, ay may amang nagngangalang Tate, isang karaniwang taong kakaiba at ang parehong mga magulang ay may katayuan sa dignidad, kaya ang kanilang anak ay mayroon ding mahalagang katayuan sa mga mayayaman. May iba pa tulad ni na 3rd Son Wang, 4th Son Li, at iba pa, na may 70 hanggang 80 katao pang dumating hanggang sa umabot na sa 130 hanggang 40 katao ang sakay ng bangka. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2 oras na paghihintay, nang tila dumating na ang lahat ng Wang at Li, isang bahid ng liwanag ang biglang sumilay sa malayong abot tanaw, kasunod ang paglitaw ng isang binata na nakasuot ng maharlikang damit. Itinaas ng lahat ng nasa bangka ang kanilang mga leeg para tumingin, pagkatapos ay bumulalas ang karamihan, si Collins Goodman iyon. Ang pangunahing apo ng pamilyang Goodman. Hehe, mukhang ako ang pinakamaaga dumating. Hindi sumakay sa bangka si Collins Goodman kundi idineklara niya ang sarili niya na pinakamaaga, hindi pinansin ang humigit kumulang daan-daang tao sa bangka. Sa paningin niya, wala ni isa sa mga sakay nito ang karapat-dapat na maging kapantay niya. Haha, hindi pa ako nahuhuli sa iyo. Isa pang guhit ng liwanag sa abot tanaw ang sumilip, agad na nakatayo sa tabi ni Collins Goodman. Ang taong ito ay nakasuot ng asol na roba at sapatos na tela, mukhang napakakaswal, hindi tulad ng isang taong narito para sa isang piging. Rowan Mills yan. Tingnan mo roon, may 3 pang dumating ng magkakasama. Sa di kalayuan, may 3 taong dahan-daang naglalakad, nagkukwentuhan at nagtatawanan sa daan.
Napatingin ang mga tao, at sa kanilang pagkagulat, sila ay si Mark Watts mula sa pamilyang Watts, si Ares Arellano mula sa pamilyang Arellano, at si Xander Nash mula sa pamilyang Nash. Ang tatlong ito ay casual din ang pananamit at walang suot na mga bagay tulad ng pamaypay o nakasuot ng puting roba. Napaka-low profile na ng kanilang kilos. Haha, mukhang dumating na ang lahat. Maya-maya pa ay may tatlong guhit ng liwanag ang sumilay, at nakita ng mga tao na si Langston Torres mula sa pamilya Torres, si Zoe Schwartz mula sa pamilya Schwartz, at si Micah Berger mula sa pamilya Berger. Dumating din silang tatlo bilang isang grupo. Ikinagagalak ko kayong makita, Kuya Micah, Kuya Carson, Kuya Langston. Nagbatiyan ang 8, dahil natural lamang na magkakilala ang mga panganay na tagapagmana ng 8 dakilang pamilya. Kahit na maaaring may mga lihim na alitan at gusot, tila ba mabait pa rin ang mga ito sa unang tingin. Hindi pa dumarating si Carson, di ba? Hintayin ba natin siya sa barko o dito? Sabi ni Micah Berger nang may bahagyang ngiti. Hintayin natin siya rito. Pero hindi niya nagagawa ng maayos ang pagiging host, dumating na ang lahat ng bisita, at hindi pa rin siya dumarating. Ang nagsasalita ay si Zoe Schwartz, ang nakatatandang kapatid ni Carson Schwartz, ang kanyang tunay na nakatatandang kapatid na lalaki, na ipinanganak sa parehong mga magulang. Bakit hindi siya sumama sa iyo? Tanong ni Collins Goodman. Paano ko malalaman? Hindi kami magkasama sa bahay, sagot ni Zoe Schwartz nang may mapait na ngiti. Nandito na ako. Biglang may narinig akong boses, hindi nagpapakita ng anumang kasabikan o pagmamadali, kundi may halong pagiging paos at bahid ng kawalang bahala. At nang matapos ang boses, isang itim at puting god crane ang pumailanglang mula sa kalangitan, agad na lumapag sa proa ng barko. Hindi maaaring lumipad ang mga Diyos sa Eternal City, ngunit maaaring lumipad ang ilang celestial beast, tulad ng god crane. Gayunpaman, ang god crane ay isang mas bihirang uri kaysa sa Sky Demon Black Tiger. Para mahuli ang ganoong nilalang, kailangan mong tawirin ang Heavenly Continent, pagkatapos ay ang Southern Swamp Forest, at pagkatapos ay tahakin ang 7 o 8 mapanganib na lupain bago mo mahanap ang kahit isang bakas ng god crane. Kaya sinasabing sa buong kaharian ng langit, iisa lamang ang Diyos na crane, at iyon ay ang pag-aari ni Carson Schwartz. Carson, ang tagal nating hindi nagkita. Nandito si Carson. Sister Carson. Hindi lamang nagkayam ng kamao ang 8 dakilang tagapagmana bilang pagbati, kundi mabilis ding lumabas ang lahat ng nasa loob ng cabin, nakakuyom ang kanilang mga kamao at yumoko kay Carson Schwartz. Para siyang isang ate, kuya. Sumulyap si Yusuf Zoc kay Carson Schwartz, nakitang maganda nga ito, ngunit hindi naman ganoon kaganda. Isa lamang siyang ordinaryong kagandahan, nakatayo ng halos 1.75 metro, may mahahabang binti at may kintab na itim na buhok na nakakulot, walang palamuting makeup, isang natural na kagandahan. Hindi malalaki ang kanyang mga mata, iisa lang ang talukap, na nagbigay sa kanya ng kakaibang alindog. Matapos magbigay ng bahagyang ngiti sa lahat, sinabi ni Carson Schwartz, nakarating na ba ang lahat? Manlalakbay, maglayag ka na. Nang utusan niya ang manlalakbay na maglayag, partikular niyang sinulyapan si Yusuf Zoc sa popa, dahil napansin na niya na ang manlalakbay ay isang junior god king. Pero wala siyang tinanong, hindi man lang siya nagpakita ng interes na gawin iyon. Tara na, itinulak ng 2 nakatatandang manlalakbay sa proa ang isang pamalo, at dahan-daang pumasok ang bangkang pang-aliw sa ilog, inaanod pababa. Simbolikong itinulak din ni Yusuf Zoc ang popa, habang pinag-iisipan niya kung paano niya maaabot ang presensya ni Carson Schwartz. Bukod dito, kailangan niyang magtagumpay sa isang suntok ngayon, kung hindi ay baka hindi na siya muling makakuha ng ganito kagandang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1367 ang maliit na bangka ang umaagos na cruise ship sa ibaba ng Agos, na parang isang napakalaking karpa na lumalangoy sa ibabaw ng ilog, ay hindi lamang mabilis kundi napakatatag din. Sa barko, may mahabang mesa na may mga panghimagas at prutas, pawang mga pambihira at masasarap na pagkain na bihirang makita sa labas ng mundo. Ang mga batang Panginoon at binibini ay nakatayo sa kubyerta upang humanga sa mga bundok at tubig, bawat isa ay inspirasyon ng tula. Pagkatapos magsimula ang isang tao, sumunod naman ang iba na may sunod-sunod na mga tula.
At ang mga tula ng lahat ay may kinalaman sa tubig, bundok, o isda. Sa bawat tulang binubuo, maraming mambabala at manloloko ang dumarating. Sige, sige, tumahimik kayong lahat, ngayon ay salubungin natin si Carson Schwartz para bumigkas ng isang tula para sa atin. Sa sandaling ito, isang gwapong lalaki ang biglang nanguna sa palakpakan, tinawag si Carson Schwartz para bumigkas. Bagamat tila malungkot at nag-iisa si Carson Schwartz, nasisiyahan talaga siya sa pagbigkas at pagtutugma ng mga talata, dahil ang isang babaeng may talento ay laging naghahangad na ipakita ang kanyang mga talento sa publiko. Sandali ang tumigil si Carson Schwartz, at lahat ay tumahimik, pigil ang hininga. Palom mula sa pampang ng ilog Eternal Sky. Mabuti. Mabuti. Pagkatapos ng isang linya, walang humpay na naghiyawan ang mga nakikiramay na tao, lahat ng mga batang aristokrata ay pumapalakpak bilang pagsang-ayon, at ang 8 prinsipeng tagapagmana ay tumango rin ng may ngiti. Isang barkong may habang 1,000 milya ang babalik sa isang araw. Magandang tula, magandang tugma talaga. Tunay na natatangi si Carson. Tumahimik kayong lahat, pakinggan ninyo ang susunod na bersikulo. Walang tigil ang dagandong ng tubig, nalampasan na ng magaang bangka ang napakaraming panganib. Langit. Ang mga ganitong kahangahangang linya ay tanging si Carson lamang ang makakabuo. Bilasan mo, isulat mo. Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga kwaderno upang itala ang tula at pagkatapos ay pinuri ito habang ninanamnam ang mga salita. Halos hindi mapigilan ni Yusuf Zok sa popa ng barko ang kanyang tawa. Iniisip, hindi ba't parang katulad ito ng akda ni Libay na *departing at dawn from the White Emperor City. Pero ang babaeng ito ay tunay na may husay, binago ng bahagya ang teksto ngunit pinapanatili ang tugma. Siya, dahil isang prangka siyang tao, ay hindi nakakaintindi ng tula, basta't maayos ang tunog nito, sapat na iyon para sa kanya. Pamagat ng tula, maagang pag-alis mula sa walang hanggang lungsod. Bilang pagtatapos, muling inanunsyo ni Carson Schwartz ang titulo. Ang tula ni Carson ay isang obra maestra para sa mga panahon. Ang husay ni Carson ay parang mga tubig ng ilog na walang tigil na umaagos. Ha ha ha, masayang nagtawanan ang mga tao, pagkatapos ay itinaas ng lahat ang kanilang mga baso ng alak at masayang uminom. Hindi pa rin makahanap ng pagkakataon si Yusuf Zok na lapitan si Carson Schwartz, dahil napapaligiran ito ng mga tao, at ito, na isang simpleng bankero, ay hindi makalapit sa kanya. Sa kamuling nagsalita ng malakas ang maingay na gwapong lalaking iyon, susunod na hamon, katugmang bersikulo. Magsisimula ako sa unang linya, kung sino ang makakapagpatuloy sa susunod na linya ay dapat uminom ng 3 tasa bilang parusa at makakatanggap ng isang igos. Ang round na ito ay may pastahan, at ang mananalo ay dapat magpresente ng taya. Sige, sabihin mo na sa amin. Malakas na nagtawanan ang mga tao. Ang unang linya ko ay, sakay ng barko, papasok sa ilog, ginalugad ang mga bundok, naglalaro sa tubig, pakitapos ang susunod na linya. Madali lang ito. Agad na tumayo ang isang babae at sinabing, mga lalaki, mga babae, umiinom ng alak, nagbibigkas ng tula. Mabuti. Ha ha ha. Ang ilan sa mga tao ay bihasa sa pagtula habang ang iba ay nakisali lamang para sa kasiyahan, na humantong sa masigabong tawanan. May isa pa akong kaplet. Sa sandaling ito, kusang tumayo si Micah Berger at nagsabi, ang banal na bangka ay matapang na tumatawid sa rumaragasang alon patungo sa gilid ng langit. Papantayin ko. Mula sa karamihan, agad na sumigaw si Grayson Newman, hinahangaan ang langit, hinahangaan ang alak, hinahangaan si Carson. Wow! Wow! Magandang tugma. Haha, inaamin mo ba ang nararamdaman mo? Ako na. Marami pa ang nagpatuloy sa pagmungkahi ng mga unang linya, at hindi mabilang na iba pa ang tutugma sa mga ito. Pagkatapos ng isang maingay na sayawan, biglang nagsalita si Carson Schwartz, mula sa malayo, makikita ang walang hanggang nyebe sa bundok sa timog. Anong klaseng tula ito? Ang daming salita. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Tingnan natin kung sino ang makakatapat niyan. Micah Berger, ikaw naman. Iniisip ko. Collins Goodman. Hayaan mong pag-isipan ko. Mark Watts. Isa lamang akong simpleng tao. Ano ang maaari kong maging kapareha? Langston Torres.
Isang quatrain, bilang isang nakababatang kapatid na may limitadong talento at kaalaman, paano ko matutumbasan ang quatrain ni Carson Schwartz? Paano naman ang iba? Nagkatinginan ang lahat dahil medyo mahaba ang pangungusap na ito, hindi madaling makabuo ng katugmang couplet. Hindi ito mapapantayan ng 8 prinsipeng tagapagmana, napakamot din ng ulo ang iba, pagkatapos ay malalim ang iniisip ni Grayson Newman. Alam mo, kung sino man ang makakapantay sa tula ni Carson Schwartz ay tiyak na makakakuha ng kanyang kanais-nais na pananaw. Natahimik ang lahat, at biglang tumahimik ang lahat sakay ng banal na bangka. Sa sandaling ito, biglang humagalpak ng tawa si Yusuf Zoc at sinabing, kung pakikinggan mong mabuti, makikita mong nawalan ng masabi ang mga lalaki at babae ng banal na bangka. WHO, sino ba ang nanunuya sa atin? Patay na karne. Wow! Napalingon ang lahat sa popa dahil doon nanggaling ang boses, at sa popa ay iisa lang ang tao, isang maliit na bankero na may sombrerong dayami, may hawak na pamalo, at nakangiti sa kanila. Magandang tula. Bigla, si Carson Schwartz, na halos nakapikit na, ay pumalakpak sa tuwa at bumulalas, ang galing. Sa malayo, makikita ang walang hanggang nyebe sa mga bundok sa timog, at sa pakikinig ng mabuti, maririnig ang mga kalalakihan at kababaihan ng banal na bangka na hindi makapagsalita. Parang minumura niya tayo, mahinang bulong ng isang lalaki. Talagang wala kaming masabi, oo. Nako, ang ganda talaga ng pagkakatugma. Ano ang sitwasyon? Ang maliit na bankero pala ang hari ng Diyos. May problema, tanungin natin siya kung nandito siya para manggulo, Sus Mariosep. Hindi ito natiis ng ilang mga batang amo at balak na guluhin si Yusuf Zoc. Sa oras na ito, si Carson Schwartz ang nagkusa na maglakad patungo sa popa, at sumunod ang iba ng sunod-sunod. Mga 20 metro lamang ang layo, kaya mabilis na napansin ni Carson Schwartz ang mukha ni Yusuf Zoc, pagkatapos ay sandaling nag-isip, habang nakataas ang mga labi, sakay ng banal na bangka, sinisiraan ang iba, napakatapang mo. Sa malaking ilog, inaapi ang mga tao, ako ay isang maliit na bankero. Paf, Haji Jack, si Carson Schwartz, na hindi pa tumatawa noon, ay biglang humagalpak ng tawa, dahil sa pakiramdam niya ay interesante ito, isang maliit na bankero lamang, ngunit kaya nitong tagmain ang 2 linya ng kanyang tula ng magkasunod. Nakakatuwa naman ito, hindi naman nasayang ang biyahe namin ngayon. Sino ito? Hinaan mo ang boses mo. Hindi mo ba nakitang kapareha siya ni Sister Schwartz? Binata, sino ka kaya? Tanong muli ni Carson Schwartz. Ako si Dante Sweeney ng pamilyang Hop. Bakit ka nandito? Para ay pant ang bangka para sa tiyuhin ko. Bakit itugma ang tula? Naiinip lang. Kung gayon ay magsisimula ako ng isa pang bersikulo, kung mapapantayan mo ito, ibibili kita ng inumin. Nakapaglansad ka na ng 2 linya, hindi ba dapat ako naman ngayon? Matapang na espiritu. Napakatapang din, sinasadya ba ng batang ito na nandito? Alam ba niya na magkikita-kita tayo rito, kaya siya pumunta para sumama sa kasiyahan, at pagkatapos ay darating para makuha ang atensyon ni Schwartz. Sinadya talaga. Pakinggan natin ang sasabihin ni Sister Schwartz. Sa pagkakataong ito, pumalakpak si Carson Schwartz at tumawa, sige, ikaw na ang magbukas ng couplet, sisigat ako. Dapat din tayong tumaya muna. Tusong mungkahi ni Yusuf Zoc. Ano ang dapat nating tayaan? Nakangiting tanong ni Carson Schwartz. Kung mapapantayan mo, sa harap ng lahat ng nandito, maghuhubad ako, tatalon sa ilog, tapos lalakad pabalik sa Eternal City na hubad na ladrilyo, ano kaya iyon? Walang hiya, bulgar, tanga. Ilang babae ang tumingin ng masama kay Yusuf Zoc nang marinig ito, ngunit ilan din ang natuwa. Iniisip na interesante ang pastahan na ito, nakakatuwang laro ito. Sige, humanda ka ng maglakad pabalik sa Eternal City ng hubad. At kung hindi mo mapapantayan, kailangan mo akong ibili ng inumin, tayong 2 lang, paano? Tanong ni Yusuf Zoc. Haji Jack, hindi naman yan masyadong demanding, sige, ihagis mo na ang couplet mo. Tumawa ng malakas si Carson Schwartz. Iniisip na baka may hindi makatwirang kahilingan ang taong ito, pero lumabas na gusto lang pala nitong uminom ng mag-isa kasama siya. Mukhang nabighani rin siya rito,
kaya naman sinasadya niyang makuha ang atensyon nito. Pero gusto rin talaga niyang marinig kung anong couplet ang ilalagay nito, hanggang ngayon, hindi pa siya nabigong tumugma. Makinig kayong mabuti, ang couplet ko ay may 7 karakter lamang, malungkot at malamig na bintana, walang hanggang pagkabalo. Biglang inihagis ni Yusuf Zoc ang kanyang couplet. Ang couplet na ito ang pinaka-natatandaan niya, noong siya ay nasa junior high, nabanggit ito minsan ng kanyang guro sa wikang Chino, na sinasabing ginawa ng isang balo, na walang kapantay sa loob ng daan-daang taon. Hindi siya makapaniwalang kayang pantayan ni Carson Schwartz ang couplet na ito ng ganito kabilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1368 ang talento sa panitikan ni Binibining Kong, nag-iisang nagmamasid sa tabi ng malamig na bintana bilang isang balo. Napangiti lamang si Carson Schwartz matapos marinig ito, saka ipinikit ang kanyang mga mata upang ihanda ang kanyang sagot, habang ang iba ay maingat na ninanamnam ang mga salita. Gayunpaman, ilang segundo lamang ang lumipas, nang inig ng malakas ang buong katawan ni Carson Schwartz, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, at nang inig ng hindi mapigilan ang kanyang mga braso. Tila simple lang ang 7 karakter na ito, ngunit sa katotohanan, ang kanilang artistikong konsepto, kahulugan, at maging ang kaligrafya ay naiiba sa karaniwan, masasabing ang pagbuo ng linyang tumutugma sa 7 karakter na ito ay hindi isang bagay na magagawa ng isang tao sa maikling panahon. Ang hirap naman yan, tutugmin ko, hinahangaan ng masayang banal na sisidlan si Carson. Sigaw ng isang batang Panginoon, labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili, naniniwalang nakahanap na siya ng karapat-dapat na kapareha. Nako, kakaiba ang linyang ito, prinsipeng tagapagmana Chi, mali ang pagkakatugma mo. Ang nagsasalita ay si Grayson Newman, na bumantong hininga ng malalim at tumingin kay Yusuf Zoc ng may kakaibang ekspresyon. Bilang isang taong may malalim na kaalaman at isang pangunahing figure sa panitikan, natural lamang na mauunawaan niya ang pagiging natatangi ng 7 tauhan na isinulat ni Yusuf Zoc. Hindi ikaw ang magdedesisyon, si Ate Carson ang magdedesisyon. Ate Carson, hindi ba maganda ang katugma kong linya? Tumingin si Prinsipe Erche kay Carson Schwartz nang may mapang asar ng ngiti. Sumulyap sa kanya si Carson Schwartz at kumalma na siya, saka siya nagsalita ng 4 na salita, walang kwenta. Paf! Muntik nang mabuga ng dugo ang prinsipeng tagapagmanang Chi. Ang tugma ng linya niya, paanong naging kalokohan iyon? Sa sandaling ito, humarap si Carson Schwartz kay Yusuf Zoc at nag-isip bago nagtanong, kathang isip mo ba ang talatang ito? Hindi. Totoong sagot ni Yusuf Zoc, isa itong tula mula sa balo na si Zhang ng pinakamalaking sambahayan sa aming nayon. Dahil maganda at mayaman ang balo na si Zhang, maraming manliligaw ang bumibisita sa kanya araw-araw. Sa matinding galit, kinatha niya ang talatang ito, na nagsasabing sino mang makakapareha nito ay maaaring magpakasal sa kanya. Pumayag ang mapagpakumbabang ginang na ito at hinihiling na ipakilala si Brother Boatman. Yumuko ng malalim si Carson Schwartz kay Yusuf Zoc, sa totoo lang ay balak niyang makilala ang balo na si Zhang na nabanggit niya. Hindi dapat basta-basta umamin ng pagkatalo si Sister Carson, kung hindi niya mismong likha ang bersikulo, hindi ito dapat ituring na tagumpay niya. Biglang malakas na sabi ng ilang gwapong lalaki. Eksakto, eksakto, kung hindi niya mismo isinulat ang linya, at kinopya lang ito, paano ito maituturing na panalo? At malungkot na nagmamasid sa tabi ng malamig na bintana bilang isang balo, malinaw na ito ay isang linyang isinulat ng isang babae, kaya hindi ito binibilang, hindi ito binibilang. May nakapagtugma na ba ng talatang ito? Hindi sinubukang umiwas ni Carson Schwartz sa sinasabi nito kundi gusto niyang malaman kung mayroon ngang nakapagtugma nito. Oo, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Sino ang nagtugma nito? Nasaan siya, at saang angkan siya kabilang? Labis na nagulat si Carson Schwartz. Ako, na walang gaanong kwalifikasyon, ay sumulat ng ilang linya, at si Balo Zhang ay naging asawa ko, pasensya na. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Ano, nakatugma ba kayo? Nagulat si Carson Schwartz, bilisan mo, sabihin mo sa amin ang mga linyang pinagtugma mo. Mayroong ilang linya. Maingat na ginunita ni Yusuf Zoc ang mga aral mula sa kanyang mga araw sa junior high school, nang ang kanyang guro sa wikang Chino ay naglista ng ilang halimbawa,
ang mga ito ay tinyugma ng mga sinauna, at kahit na hindi gaanong maayos, kayang-kaya naman ang mga ito. Talaga bang nakapagtugma ka ng ilang linya? Hindi makapaniwala si Carson Schwartz, wala pa siyang nagawang magtugma kahit isa, paanong nakapagtugma ang maliit na bangkerong ito ng ilan? Imposible, ikaw, na isang simpleng bangkero, na may tugma ang isang kakaibang bersikulo, hindi ako naniniwala. Biglang sabi ni Grayson Newman. Hindi rin ako naniniwala. Sino ang maniniwala? Nagkagulo ang mga tao, at marami sa kanila ang nakakita kay Yusuf Zoc na lalong hindi kanais-nais tingnan, at ang ilan ay nagpakita pa nga ng kahit kaunting balak na pumatay. Ngayon, lahat sila ay gustong makipagtalik kay Tristram Schwartz, ngunit wala ni isa ang nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, isang simpleng bangkero ang nakaagaw ng atensyon, ginawang mga extra ang mga maharlikang ito mula sa mga prestihiyosong angkan, kaya paano nila ito matatanggap? Sabihin mo sa akin ang isa sa mga linya, pakinggan natin. Hindi sumama si Carson Schwartz sa pangungutya ng iba, sa halip ay patuloy siyang naging mausisa tungkol sa maliit na bangkero. Bahagyang ngumiti si Yusuf Zoc, sa ilalim ng bulok na puno ng watong, magkasama tayong namumugad ng walang bunga. Siyempre, ito mismo ang linyang ginamit ko para makuha ang loob ng kagandahan, kasama ang ilan pang iba, kabilang ang mga tulad ng malungkot at balisa, nangangambang maalala ang pag-ibig, paggalagala sa mga ilog at lawa, umaagos ang mga luha. Napabuntong hininga si Carson Schwartz, sa katinakpan ang kanyang bibig at umatras, may pagkamangha, pag-aalinlangan, at kahit kaunting tuwa na makikita sa kanyang mukha, bawat ekspresyon ay lumitaw. Sina Grayson Newman at ang 8 prinsipeng tagapagmana ay maingat din itong nilasap, at pagkatapos ay tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon. Perpekto itong tumugma. Kumusta naman? Handa ka na bang aminin ang pagkatalo? Pwede ba tayong uminom ng tayong dalawa lang ngayon? Sa sandaling ito, medyo nakaramdam si Yusuf Zoc ng pagmamalaki, ang galing nga ng babaeng ipinagmamalaki niya, pero hindi man lang siya makaisip ng kahit isang perpektong bersikulo. Huminga ng malalim si Carson Schwartz, at bahagyang ngumiti, tumanggo at sinabing, inaamin kong natalo ako. Whoosh! Bigla, nang umamin na si Carson Schwartz sa pagkatalo, ang Divine Boat ay unang sumalubong sa mabilis na agos nito, pagkatapos ay hamampas ang mga alon, tumagilid ang sasakyang dagat, at lahat ay napasigaw sa gulat. Siyempre, lahat ng nandito ay isang Divine Emperor, at ang pinaka hindi gaanong maunlad sa kanila ay isang high-level God King pa rin, kaya walang gumalaw. Ngunit nang makita ang magulong ilog at ang nakahilig na bangka, biglang humagalpak ng tawa si Carson Schwartz, naaalala ko na ngayon, kaya ko na. Kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao, pero ipinikit niya ang kanyang mga mata at mabilis na sinabi, ang ilog at dagat ay umaalon at may mga alon. Wow! Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay namangha, bagay na bagay ito sa kasalukuyang eksena. Natigilan sandali si Yusuf Zoc, pagkatapos ay pumalakpak sa tuwa, walang kapantay ang husay sa panitikan ni Miss Schwartz. Hindi, kung ikukumpara kay Sir Zoc, mas mababa ako ng husto. Inaamin ko pa rin ang pagkatalo, Ginoo, lumipat na tayo sa pinakaloob na silid. Alam nga ng babaeng ito kung paano matalo ng may kagandahan, at hindi niya minamaliit si Yusuf Zoc, ang menor de edad na bangkero na ito. Sa kanyang mga mata, walang pagkakaiba ang mataas at mababa, ang marangal at ang mapagkumbaba, na isa sa mga dahilan kung bakit siya maaaring maging isang dakilang babae. Carson, hindi maganda yan, di ba? Wala kaming alam tungkol sa pinagmulan ng lalaking ito. Oo, ang makipag-inuman sa kanya, kung may masamang balak siya. Tumahimik kayo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay pinigilan ni Carson Schwartz ang iba, at malamig na sumulyap sa kanila, na sinasabing, bagamat babae si Carson, isa rin siyang taong may dangal. Paano ba tutuperin ng isang taong may dangal ang kanyang pangako at tataba pa dahil dito? At ano ang ikinababahala mo? Isa lamang siyang Junior God King, sa tingin mo ba ay kaya niya akong saktan? Pagkasabi nito, malamig na sumangot si Carson Schwartz at saka sinenyasan siyang magpatuloy. Inihagis ni Yusuf Zoc ang kanyang pamalo sa bangka sa malakas na ilog, pagkatapos ay tumawa ng malakas, sa totoo lang, ako ang nagsagwan para sa aking tiyuhin ngayon,
para masaksihan mismo ang kagandahan ni Miss Schwartz, at nang makita ito, tunay na karapat-dapat si Miss Schwartz sa titulong walang kapantay na talento sa panitikan ng kaharian ng langit. Marunong din siyang mambola, kung hindi siya magsasalita ng mga papuri at hahayaan si Carson Schwartz na magbawas ng kanyang pag-iingat, mahihirapan talaga siyang kumilos. Sir Zoc, pakiusap po. Tugon nga ni Carson Schwartz na may nakatikom ng ngiti, patuloy na inaanyayahan si Yusuf Zoc. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga Ginoo, kahit sa madilim na sulok ng isang silid, ay hindi magiging masama o marumi, kaya walang pakialam si Carson Schwartz sa iniisip o sinasabi ng iba, siya ang tipo ng taong sumusunod sa sarili niyang landas. Maingat na umakyat si Yusuf Zoc sa hagdan at pagkatapos ay pumasok sa isang independent parlor. Puno rin ng alak, mga pinggan, mga prutas ang sala, at napuno ng bango ang silid. Sir Zoc, maupo po muna kayo. Dahil walang ikatlong tao sa silid na ito, hayaan mong mag-toast ako para sa iyo, sabi ni Carson Schwartz, na dinadala ang sarili ng may mahinhin na pag-uugali. Kinuha niya ang kanyang tasa ng alak at ininom ito sa isang lagok. Tiyak na hindi nakatayo si Yusuf Zoc para sa isang seremonya, iniinom din ang kanyang tasa. Pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Carson Schwartz. Gagawa na sana siya ng hakbang, pero hindi siya pwedeng lumikha ng masyadong maraming kaguluhan. Kailangan niyang salakayin ang katawan nito at mabilis na kontrolin ang kaluluwa nito nang hindi niya nalalaman. Siyempre, alam niya na maaaring hindi ito maging maayos, maaaring hindi siya magtagumpay kaagad dahil si Carson Schwartz ay isang superior divine emperor, at wala talaga siyang gaanong tiwala sa kanyang tagumpay. Kaya, kailangan niya ng isang siguradong plano para makuha ang sitwasyon sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1369 na magkakasunod na mga bitag, si Miss Carson ay isang superior divine emperor sa loob ng maraming taon. Ano sa palagay mo ang pagpasok sa kaharian ng dignidad? Nakipag-usap si Yusuf Zoc kay Carson Schwartz habang nagpaplano ng isang tukana para mamuhay bilang parasito sa loob ng katawan nito. Ang pagpilit sa kanya na pumasok ay talagang hindi nararapat, ang pinakamasama sa pinakamasamang estratehiya, para lamang subukan kapag nabigo ang lahat ng iba pang paraan, at kahit na noon, napakababa ng rate ng tagumpay ng isang sapilitang pagtatangka. Total, si Miss Carson ay isang superior divine emperor. Bagamat may kumpiyansa siyang malabanan ang isang intermediate divine emperor, wala siyang katiyakan kung matatalo niya ang isang superior divine emperor. Bukod pa riyan, si Carson Schwartz ay hindi lamang basta superior divine emperor, talagang namumukod-tangi siya sa kanila, kaya napakababa ng antas ng tagumpay. Dahil hindi magagawa ang pagpuwersa niyang pumasok, kinailangang isaalang-alang ang ibang paraan, at sa gayon, nakaisip siya ng isang posibilidad, at dahil dito, sinimulan niyang pamunuan si Miss Carson. Ang Dignity Realm. Biglang natawa si Carson Schwartz, napakahirap makapasok sa Dignity Realm. Sa mundong ito, napakaraming banal na mamamayan ang umiiral, ngunit ilan na ang nakarating sa kaharian ng dignidad. Ang pagiging tanyag ay parang pagiging isang ninuno, kung walang masaganang karanasan sa buhay, kung walang pag-unawa sa langit nung daw, at kung walang katapusang supply ng mapagkukunan, halos imposibleng maabot ang kaharian ng dignidad. Kumusta naman si Binibining Carson kung gayon? Imposible rin ba? Natatawang sabi ni Yusuf Zoc habang itinataas ang kanyang baso. Itinaas din ni Carson Schwartz ang kanyang baso bilang tugon, sa kasalukuyan, walang pag-asa, hindi ko maintindihan ang hangganang iyon, hindi ko maaabot ang hangganang iyon. Paano kung matutulungan ko si Miss Carson na maabot ang kaharian ng dignidad? Biglang sabi ni Yusuf Zoc nang nakangiti. Ikaw. Hindi nagpakita ng labis na pagkagulat o pagkabigla si Carson Schwartz, iniisip na biro lang ito, dahil kahit ang kanyang lolo ay hindi maglalakas loob na magsabi ng ganoon. Wala ni isa sa mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya, o sino mang makapangyarihang tao sa mundo, ang maglalakas loob na magsabi ng ganoong bagay. Walang sino man ang makakatulong sa iba na makamit ang kaharian ng dignidad, dahil imposible ito. Kung sinabi mo iyan, medyo nadismaya ako sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Carson Schwartz, maganda ang impresyon ko noong una, pero pinakaayaw ko sa mga nagyayabang. Ako, kung tutuusin, ay hindi kailanman nagyayabang.
Nagkibit balikat si Yusuf Zok at sinabing, naniniwala ka ba na ang isang simpleng bankero ay makakapantay sa iyong mga tula noon? Ito, hindi. Natatawang sabi ni Carson Schwartz. Paano naman ngayon? Ganting tanong ni Yusuf Zok. Binago nito ang pananaw ko. Sabi ni Carson Schwartz nang may mapait na ngiti. Oo, kaya nga sinasabi ko, walang imposible sa mundong ito. Sabi ni Yusuf Zok nang may bahagyang ngiti. Hindi rin naman ganoon katama. Tutol ni Carson Schwartz, ang pagiging tanyag ay hindi maitutulad sa pagsusulat ng tula. Haha, tumawa lang si Yusuf Zok. Imposibleng hikayatin siya ng puwersa, kung hindi, maaaring magbalik ito sa dati. Sa katunayan, matapos tumawa si Yusuf Zok nang hindi na nagsalita pa, naging interesado si Carson Schwartz, at nag-isip-isip siya, sa pagkakaalam ko, walang kayamanan sa mundong ito na makakatulong sa isang banal na emperador na maabot ang kaharian ng dignidad, kahit ang mga heavenly patching stones. Ipinapakita niya na hindi mo pa nakikita ang malaking bahagi ng mundo at hindi pa rin malalim ang iyong kaalaman. Prangkang sabi ni Yusuf Zok, walang pakialam kung magalit si Carson Schwartz. Tunay ngang mababaw ang kaalaman ng binibining ito. Pero dahil nga sinabi iyon ni kapatid na Yusuf, sabihin mo nga, ano ang mga kayamanan sa mundong ito na maaaring magdulot sa akin ng katanyagan ng walang pag-unawa? May isang bagay, maaari ka nitong harapin ang kapigatian ng dignidad ngayon din, basta't kaya mo itong pagdaanan, magiging tanyag ka. Kung gayon, teka, ano ba yan? Naglaban ng husto si Carson Schwartz at si Yusuf Zok. Ito, biglang ibinalik ni Yusuf Zok ang kanyang palso at sa isang pitik lang ng kanyang daliri, isang patak ng Dew of Creation ang lumapag sa gilid ng baso ng alak ni Carson Schwartz, kung saan ito nakatayo ng matatag, walang tigil na umiikot. Ano ito? Pinaikit ni Carson Schwartz ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang divine sense para magsaliksik, ngunit wala siyang makitang kahit ano. Ang lilang patak na iyon ay walang lasa, walang naglalabas ng aura, na parang isang patak lamang ng tubig, ngunit ito ay kulay lila. Ito ay isang mahimalang likido na tinatawag na Dew of Creation na aking nakolekta mula sa walang kapantay na mundo. Isang patak lamang ng hamog na ito ang siyang makakasiguro na makakamit ni Miss Carson ang kaharian ng dignidad. Isang mundong walang kapantay. Bakit hindi ko pa naririnig yan? Hindi ko masabi sa iyo iyan. Walang ideya si Yusuf Zok kung ano ang mundong walang kapantay, puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Binibigyan mo ako ng ganito kaalagang bagay. Sa katunayan, nawala na ang bisa nito, tingnan mo mismo. Itinuro ni Yusuf Zok ang hamog ng paglikha na umiikot sa gilid ng tasa, na unti-unting kumupas at kalaunan ay sumangga pagkatapos ng ilang paghinga. Gulat na bulalas ni Carson Schwartz. Ang mahimalang hamog na ito, kung hindi mauubos sa loob ng 2 o 3 hininga, ay mawawalan ng bisa. Gumagamit din ako ng espesyal na lalagyan para paglagyan nito, sa pag-uusap natin ngayon lang, nawalan na tayo ng dignidad. Talaga, hinding-hindi, sa huli, dalaga pa rin si Carson Schwartz, mataas ang pagtingin sa iba, at sa totoo lang, napaka-inosente rin niya. Sa kabila ng pagiging bihasa at maalam sa maraming bagay, sa kaibuturan niya ay isa pa rin siyang dalagang walang asawa na may pusong dalaga. Ngayon ay inalok kong magsagwan para sa tiyuhin ko para lang makita ka, at sa katunayan, nabihag ako ng iyong husay sa panitikan. Heto pa ang isa pang patak ng hamog na ito para sa iyo, siguraduhin huwag mo itong sayangin muli, kailangan mo itong ubusin sa loob ng 3 hininga. Pamitik si Yusuf Zok ng isang daliri at nagpatak ng isa pang patak, na saktong-sakto ang pagbagsak sa gilid ng tasa. Kung natatakot kang nalasan ito o baka saktan kita, maaari mo muna akong itali. Walang lason sa mundo na kayang pumatay agad ng isang Divine Emperor, kaya kung may maramdaman kang lason, mapatay mo ako agad. Talian mo muna ako para hindi ako makatakas. Nagmamadaling sabi ni Yusuf Zok. Ako, sa tingin ko hindi ako sasaktan ng isang katulad mo, ang isang taong may talento ay hindi gagawa ng maliliit na bagay. Itinaas ni Carson Schwartz ang kanyang tasa at nilagok ito ng sabay-sabay. Hay, nakahinga ng maluwag si Yusuf Zok. Sa katunayan, hindi siya sigurado kung ang hamog ng paglikha ay magpapakilala sa kanya bilang Panginoon ni Carson Schwartz, ngunit makakatulong talaga ito sa kanya na makamit ang dignidad. Ayon sa mga nakaraang karanasan sa Dew of Creation,
kaya nitong pilitin ang mga demonic beast na kilalanin ang isang tao bilang kanilang Panginoon, ngunit hindi ito gagana sa mga tao, kaya walang intensyon si Yusuf Zak na pilitin siyang kilalanin siya bilang Panginoon. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay sa kanya ang hamog ng paglikha ay upang mas mapadali ang kanyang sariling pagkilos. Boom! Sa sandaling ininom ni Carson Schwartz ang Dew of Creation kasama ng inumin, isang mahinang kalabog ang narinig mula sa loob ng kanyang katawan, kasunod ang nakakakalmang pagkalabog ng kanyang mga buto habang nakapikit siya sa labis na pagkagulat. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang umiiral pa rin ang kapangyarihang medisina, naramdaman niya ang langit na daw at ang pagdating ng dignidad. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang katawan at nakaranas ng hindi maipaliwanag na ginhawa, hanggang sa halos mapaungol siya sa sarap. Siyempre, nakalimutan niya na may lalaki sa harap niya. Nang sandaling iyon, habang si Carson Schwartz ay nadala ng di sinasadyang kagalakan, at nakalimutan pang ang pasalamatan si Yusuf Zak, nang inag ang kanyang katawan, at siya ay nagpalit anyo bilang liwanag na parasitiko. Sa sandaling ito, walang bantay si Carson Schwartz, walang intensyong ipagtanggol ang sarili, kaya naman ito ang perpektong pagkakataon para siya ay magparasito. Siyempre, pansamantala lamang ito na nakatago sa loob ng kanyang katawan, hindi pa ito ang oras para kontrolin siya. Naglagay siya ng sunod-sunod na mga patibong, isa lamang ito sa mga iyon. Total, hindi niya magagarantiya ang kontrol kay Carson Schwartz, kaya nagplano siya ng isang siguradong estratehiya. Bang! Walang pag-aalinlangan, habang si Yusuf Zak ay nag-transform bilang parasitic light, naglabas din siya ng isang pagsabog ng enerhiya, na siyang nagbasag sa bintana. Whoosh! Biglang nagmulat ng mga mata si Carson Schwartz at lumingon sa bintana. Sa puntong ito, si Yusuf Zak, bilang ang parasitic light, ay dahan-daang lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Tumakbo si Carson Schwartz papunta sa bintana, nakatanaw sa magulong Sky River, ngunit nasaan na nga ba ang kahit isang bakas ni Yusuf Zak? Hindi maganda, dumating na ang nakatakdang kapahamakan para sa akin, ang kapigatian ng dignidad. Walang oras para tawagin si Yusuf Zak o pag-isipan kung bakit ginawa ng hamak na bangkerong ito ang ginawa niya. Tumangala si Carson Schwartz at nakita ang maitim na ulap na gumugulong sa kalangitan, at may nakakatakot na kulog na dumadagandong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1370 pagkuha sa kanyang katawan, anong nangyayari? Kaninong kapigatian ito? Hindi ito ang kapigatian ng banal na emperador, ito ang kapigatian ng dignidad. Ano, may tumatawid ba sa kapigatian ng dignity dito sa ating harapan? Hindi tama iyan, lahat kayo, tingnan ninyo dali, lumipad na si Carson Schwartz sa himpapawid. Habang gulat na pinagmamasdan ng lahat ng nasa kubyerta ng bangka ang madilim na ulap, tumalon si Carson Schwartz mula sa bintana. Wala siyang oras para suriin kung bakit siya tinulungan ng batang bangkero na makamit ang dignidad, at kung bakit bigla itong umalis sa sirang bintana. Ang mahalaga ay malampasan ang kapigatian ng dignidad. Matagal nang nilisan ng banal na sasakyang dagat ang Eternal City, kaya ngayon ay maaari na siyang lumipad ng mataas sa kalangitan. Maaari kayang si Carson Schwartz, na nakamit lamang ang katayuan bilang Superior Divine Emperor ilang taon na ang nakalilipas, ay nahaharap na sa kapigatian ng dignity. Oo nga, ganito ba talaga ito kaordinaryo? Pero, ang galing ni Carson Schwartz. Hay, nagkatinginan ang 8 prinsipeng tagapagmana ng 8 dakilang pamilya at mapait na ngumiti. Sila ang mga pinakamahuhusay na individual sa kani-kanilang mga angkan, lahat ay nasa antas ng Junior Divine Emperor sa murang edad, ngunit kung ikukumpara kay Carson Schwartz, pakiramdam nila ay wala silang kwenta, walang maikukumpara. Nagsisimula na siyang tumawid sa kapigatian ng dignidad, upang umakyat at maging isang ninuno. Upang makamit ang katayuan ng dignidad, ano ang kinakailangan noon? Nangangahulugan ito ng tunay na pagpasok sa pinakamatataas na antas ng Heavenly Realm, pagsali sa isa pang pinakamataas na bilog ng kapangyarihan, pagkontrol sa lahat, at pamamahala pa nga sa napakaraming kalangitan. Para sa mga dignitaryo, hindi na ito basta Diyos lamang kundi isang kataas-taasang pinuno ng lahat ng kalangitan, kahit man lang sa kanilang paningin, ang dignidad ang namamahala sa lahat. Hindi tama iyan, nasaan ang batang bangkero na iyon? Tama, saan nagpunta ang batang bangkero?
Umakyat kayo at tingnan ninyo. Utos ng mga prinsipeng tagapagmana mula sa 8 dakilang pamilya. Agad na tumakbo pataas ang ilang tao, pumasok sa cabin para mag-check. Ilang sandali pa, nagmamadali silang bumaba, at kakaibang nagulat, wala na ang bangkero. Wala na. Naguluhan ang lahat, kaya ibinalik nila ang kanilang tingin kay Carson Schwartz. Tanging si Carson Schwartz lamang ang nakakaalam kung patay na o buhay ang batang bangkero, o kung saan siya tumakas. Sige, tumahimik kayong lahat. Ang malapitang pagsaksi sa pagtawid sa kapigatian ng Dignity ay may napakalaking benepisyo rin para sa atin, makakakuha tayo ng mga kaalaman mula rito, kaya sikapin mong gawin ang iyong makakaya. Nagsalita si Collins Goodman, isa sa mga prinsipeng tagapagmana ng 8 dakilang pamilya. Pagkatapos niyang magsalita, naupo siya sa kubyerta, habang nakatingala kay Carson Schwartz na nasa malayo. Naghulog ng angkla ang banal na sasakyang dagat, na nagpapanatili sa barko sa gitna ng magulong ilog, ngunit malayo pa rin sa Carson Schwartz, dahil karaniwan sa iba na hindi lumapit sa panahon ng kapigatian, upang maiwasan ang pagtama sa taong dumaranas ng kapigatian at upang maprotektahan din ang kanilang sarili. Samantala, sinimulan ni Carson Schwartz ang isang sunod-sunod na depensa, at kahit na nanginginig ang kanyang katawan, 2 patong ng rainbow feather robes ang lumitaw sa kanyang katawan, bawat isa ay kumikinang ng napakaliwanag. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kalasag sa isa at isang banal na sibat sa isa pa. Ang sibat ay isang espiritual na kayamanan, ang kalasag ay isang natamo na sandata ng espiritu. Ang babaeng ito ang paboritong anak ng langit, na nagtataglay ng hindi mabilang na mga mahiwagang kayamanan. Ugong, 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 nagsimulang hangin na ang maitim na ulap, nagtipon ang kulog, at gumala ang kidlat. Lagok, isang tunog ang umalangaw-ngaw kasabay ng unang kidlat na tumama. Simple at walang palamuti, ngunit ito ay maringal at malawak. Sa sandaling lumitaw ang kidlat, isang malaking bitik ang napunit sa kalangitan, ang lakas na napakalakas ay naging sanhi ng paglobo ng ilog, na lumikha ng malalaking alon at malalakas na hangin. Boom! Tinamaan ng unang kidlat ang shield, bumagsak ang katawan ni Carson Schwartz ng 2 beses, at sandaling namutla ang kanyang kutis. Ito ang kapigatian ng kataas-taasang dignidad, nakakatakot at marahas. Alam na ang mga labanan sa pagitan ng mga Dignity ay maaaring humantong sa Star Movement at pagguho ng langit at lupa, sa makatuwid, ang kapigatian ng Dignity ay napakalakas. Kapag nakatawid na, magagamit na ng isang tao ang kapangyarihang langit at banal na kapangyarihan. At ang kapigatian ng dignidad ay binubuo ng 49 na suntok, bawat isa ay mas malakas at mas mabangis kaysa sa nauna. Sa kaharian ng langit, bawat taon maraming tao ang nakakaintindi sa kaharian ng dignidad, na nagdudulot ng mga paghihirap, ngunit 8 o 9 sa 10 ang namamatay dahil mismo sa mga paghihirap. Hindi ka hahayaang maging isang dignidad ng ganoon kadali ng heavenly daw, kung hindi, hindi ba't ang mga dignidad ay magiging laganap sa buong kalangitan? Boom! Patuloy na dumagundong ang kulog at kidlat, nakakatakot, na nag-iiwan sa mga prinsipeng tagapagmana at sa mga natatanging kabataan na nakamasid mula sa malayo habang namamanhid ang kanilang mga anit. Inamin nila mismo na hindi nila kayang tiisin kahit isang tribulation strike. Sige, Carson, kaya mo yan. Nakakakilabot na kapigatian. Kailangan ko bang lampasan ang ganitong mga paghihirap sa hinaharap? Hihihi, ibang usapan na kung mararamdaman mo pa nga ba sila habang buhay. Sa mundong ito, wala pang 30,000 ang nasa antas ng dignidad, habang ang mga banal na nilalang ay hindi binibilang ng daw. Sa karaniwan, isa lamang sa mahigit 500 milyon ang nagiging isang dignitaryo. Kaya, ilan sa atin dito ang makakamit ang katayuang iyan sa huli? Totoo yan, ewan ko kung makakayanan ito ni Carson. Pakiramdam ko ay biglang naharap si Carson sa isang kapigatian sa dignidad. Kung hindi, paano siya magiging ganoon kapabaya sa pagpili ng lokasyon at walang sino man mula sa klan ang darating bilang tagapagtanggol? Hindi man lang siya nag-isa para maghanda ng maaga. Oo, ang paghihirap na ito ay tunay ngang mahiwaga. Maaaring may kaugnayan ito sa maliit na bangkero na iyon. Nakipagbitawan siya ng tula sa kanya, at pagkatapos ay biglang naliwanagan si Carson tungkol sa makalangit na daw. Posible yan. Maghintay tayo at tingnan natin,
sana ay ligtas at maayos ang kalagayan ni Carson. Habang nag-uusap ang mga taong ito, si Carson Schwartz ay nakalagpas na ng 6 o 7 atake, ngunit lumitaw ang mga bitek sa kanyang shield. Ang kanyang mahabang buhok, na dating nakakulot, ay naligas na ngayon, at ang kanyang mukha ay namumutla na. Total, ang hamog ng paglikha ni Yusuf Zok ang biglang naging dahilan para harapin niya ang kapigatian. Hindi siya nakamit ang anumang kaliwanagan at hindi rin gumawa ng anumang paghahanda. Kaya naman biglaan lang ito, kahit na nasa tabi niya ang magic treasures, kulang pa rin siya. Habang dumadagandong ang ika-8 at ika-9 na kulog, nang umabot sa ika-12 pagtama ang kidlat, nabasag ang kanyang kalasag sa gitna ng kulog, at dumura siya ng isang subo ng dugo, at bumagsak. Mabuti na lang at sa kalagitnaan ng kanyang pagbagsak, nagngingit-ngit siya, hinarap muli ang hamon, at sa isang pitik ng kanyang banal na sibat, sinalubong niya ng harapan ang ika-13 kulog. Ang sibat, bilang isang espiritual na kayamanan at marahil ay isang nakuhang sandata ng espiritu, ay mas malakas at makapangyarihan kaysa sa isang sandatang daw. Pero dahil konduktibo rin ito, kasabay ng pagsabog ng ika-13 kidlat, ang mga depensa sa paligid ng katawan ni Carson kabilang ang rainbow feather robe ay pumutok ng malakas, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalanta. Ngunit patuloy pa rin siyang kumagat ng malakas, masipag na tinawid ang ika-14, ika-15, at ika-16 na hampas. Hanggang sa malagpasan niya ang ika-19 na hampas, na siyang kalagitnaan, ang ika-20 kidlat ay nagpaligaw sa kanya ng dugo. Nabasag ang panlabas na patong ng kanyang 2 patong na rainbow feather robe, at ang kanyang katawan ay halos gumuho na para bang maaari siyang tamaan ng kulog anumang oras. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yusuf Zok, na kanina pa natutulog sa loob ng katawan ni Carson, ay agad kumilos. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, ang pagkakataong si Carson ang maging pinakamahina sa panahon ng Dignity Tribulation at labis na nasaktan ang espiritu. Mabilis siyang kumilos para kontrolin ito. Hindi rin niya kayang hayaan itong mamatay, dahil ang pagkamatay niya ay nangangahulugan ng pagkawala ng 5 heavenly patching stones. Kaya't nang dumagundong ang ika-20, isang kulog, habang umuungol at sumasalubong si Carson sa kulog, direktang sumuot si Yusuf Zok sa kaluluwa ni Carson. Ano? Nagulat si Carson, nang mapansin niyang may kung anong tumusok sa kanyang kaluluwa at agad na sumigaw habang sinusubukang lumaban habang sabay na dumura ng dugo. Sa oras na ito, ang kanyang espiritu ay sugatan na nag-iiwan sa kanya ng kaunting lakas. Bukod pa rito, sa pagtama ng ika-20 segundong kulog, kinailangan niyang pigilan ang kulog at hatiin ang kanyang divine skills upang supulan ang sinag ng liwanag na tumatagos sa kanyang kaluluwa. At dahil sa kanyang pagkagambala, ang ika-20 segundong kidlat ay direktang tumama sa kanya, nabasag ang kanyang pangalawang rainbow feather robe at nabunyag pa ang kanyang mabulaklak na bra, balikat, at hot pants. Dahil sa malakas na tama ng kanyan, lalong napinsala ang kanyang katawan at espiritu, at sa sandaling ito, sinamantala ni Yusuf Zok na nasa kanyang kaluluwa ang panahong ito upang mabilis na kontrolin ang kanyang espiritu. Whoosh! Nawalan ng malay si Carson, pero biglang damilat ang mga mata niya at sumabog sa matinding liwanag. Sa sandaling ito, kahit kanya pa rin ang katawan, ang taong iyon ay si Yusuf Zok na. Ipikit mo ang mga mata mo, o mamatay ka. Ginaya ang boses ni Carson, malamig niyang sinulyapan ang mga natulalang maharlika, at pagkatapos ay biglang bumangon ang kanyang katawan, at habang nanginginig ang kanyang divine spear, hinarap niya ang ika-23 kidlat. Kaluskos, kaluskos, kaluskos. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang kanyang katawan ay nababalot ng kuryenteng liwanag, malakas na pumuputok, ngunit ang kanyang katawan at maging ang kanyang ekspresyon ay hindi man lang gumalaw. Lahat ng ilaw na dekuryente, sa gitna ng kumikinang na liwanag, ay kalaunan ay nasisipsip ng kanyang noo. Simula nang pumalit si Yusuf Zok, hindi na naging epektibo ang kidlat laban sa kanya, kahit ang sunod-sunod at mapaminsalang mga paghihirap ay hindi na siya nabagabag, lalo na ang mga ordinaryong paghihirap na ito. Wala ni isa sa mga paghihirap na ito ng dignidad ang makakapinsala sa kanya kahit kaunti.